Modernong paraan ang ginamit ni Risa para maagaw mula sa kapatid na si Jonah ang lalaking pareho nilang minahal. Nagtagumpay siya sa kanyang kahibangan ngunit hindi siya naging maligaya dahil batid niya si Jonah pa rin ang nasa puso ni Soren. Saan ka galing, Jonah? Galit na tanong ni David sa anak nang dumating ito sa mansyon. Sa school po, Papa, sagot ng dalaga na bahagyang nanginig ang tinig. Naningkit ang mga mata ni David sa narinig dahil alam nitong nagsisinungaling ang anak. Kailan ka pa natutong magsinungaling sa akin? Tanong ni David na sumungo sa mga mata ang puot. Ngayon lang, Papa, sagot ni Jonah sa malungkot na muka. At nagawa ko yun dahil ayokong patuloy kang kamuhian ni Risa. Nasa ospital siya at kritikal ang kalagayan. Tinatawag niya ang pangalan mo pero wala ka doon. Kasalanan niya kung bakit nanganib ang kanyang buhay. Napakatigas ng ulo niya. Sumasali-sali siya sa lintik na ka-racing. Iyan ang napala niya. At ikaw hindi ba't mahigpit kong ipinagbabawal sa'yo na huwag kang dumalaw sa kanya? Bakit sinuway mo ako? Dahil kapatid ko siya, Papa, kaagad na sagot ni Jonah. Matagal na panahong ipinagkait mo sa amin ng karapatang makilala ang isa't isa. 19 years, Papa. Ganon kahabang panahon mong inilihim sa akin na may kapatid pala ko. Kung hindi pa lumuwas ng probinsya si Risa, ay wala akong kamalay-malay na hindi pala ako nag-iisang anak. May panunumbat na mababa ka sa tono ni Jonah. Sinabi ko na sa'yo na mainit ang dugo ko sa Risa na yun. Hindi mo ba naiintindihan? Bakit? Dahil ba sa siya ang dahilan kaya namatay ang mama? Sapat na ba yun para kamuhian ninyo ang sarili ninyong dugo? Hindi sumagot si David. Nakita ni Jonah ang pagguhit ng puot sa mukha nito. Ang Risa na yun ang dahilan ng mahaba kong kalungkutan, Jonah. Simula nang dumating siya, ay nagkaletsi-letsi na ang buhay ko. May luhang namuo sa mga mata ni David. Mahal na mahal ko ang mama mo, anak. At hanggang ngayon hindi ko pa rin matanggap na ibinuwis niya ang sariling buhay dahil sa buwisit na Risa ngayon. Kung magsalita kayo ay parang hindi ninyo anak si Risa, sabi ni Jonah sa malungkot na tinig. Simula nang tumalig dito ang kanyang kapatid ay nagbago na ang papa niya. Palagi nang mainit ang ulo niya. Hindi niya talaga lubos maisip kung bakit hindi pa rin nasanay ang kanyang ama sa presensya ni Risa gayong magdadalawang taon na nila itong nakakasama sa loob ng iisang bubong. Hindi ko nga si anak, sabi ni David sa tinig na bakas ang puot. Wala akong anak na katulad niya. Matigas ang ulo at walang modo. Maana siya sa kanyang. Hindi nito itinuloy ang iba pa sanang nais sabihin. Napakunot na si Jonah at hinintay na dugtungan ng ama ang naputol na pangungusap. Umilap naman ang mga mata ni David at tumalikod sa anak. Kanino siya nagmana, Papa? Pahabol na tanong ni Jonah. Sa ina mo, sagot ni Doña Josepa na kanina pa pala nakikinig sa kanilang mag-ama. Lola, hayan na naman kayo. Patay na ang mama, pero ayaw ninyo pa rin tigilan. Dahil siya ang dahilan kung bakit nakulong sa kalungkutan ng anak ko. Sagot ng Doña na lumapit sa kanya. Kung hindi niya pinili ang buwisit mong kapatid, ay hindi sana maghihirap ang kalooban ni David. Maraming beses nang narinig ni John ang katwirang iyon ng lola niya at bingin na siya. Ayaw na niyang marinig. I think wala ni isa man sa inyo ni Papa ang gustong numalaw kay Risa. Mabibihis lang ako't kailangan kong makabalik sa ospital. Sabi ni John at tumalikod na sa abuela. Pabayaan mo ng Risa ngayon. Tutal ay meron namang mga nurse na nagbabantay sa kanya. Pahabol ni Doña Josepa. Ngunit hindi na ito pinakinggan ni John. Nasaan si Papa Jonah? Galit na tanong ni Risa nang magdilat ng mga mata. Ligtas na ito sa kamatayan. May importanteng inaasikaso kaya hindi nakadalaw sa'yo. Pagsisinungaling ni Jonah na hinaplos ang ulo ng kapatid. Wala talaga akong halaga sa kanya. Sabi ni Risa na tumulong ang luha. I hated him. Walang ibang mahalaga sa kanya kundi ikaw. Matagal na panahon niya akong pinabayaan. Tapos ay ang damot-damot pa niya. Bakit ba hindi niya ako magawang mahalin ng katulad ng pagmamahal niya sa'yo? Hindi nakasagot si Jonah. Sagutin mo ako, Jonah. Ano ang dapat kong gawin upang mahalin siya? Bawasan mo ang katigasan ng ulo mo. Huwag mong gawin ang mga bagay na ayaw niya. Tigilan mo na yung pagbabarkada at huwag ka nang sumali-sali sa kung ano-anong mga risky contest na magdadala sa iyo sa kapahamakan. Bago pa man ako nagbabarkada at sumali sa mga risky contest, ay talagang mainit na ang dugo ng papa sa akin. Kaya nga ako naghahanap ng kakampi sa katauhan ng iba dahil hindi ko makuha sa inyo ang simpatyang hinahanap ko. Pare-pareho kayong lahat. Wala na akong ginawang tama para sa inyo. Palagi na lang akong mali at masama. Huwag mo akong idamay sa galit mo kina papa at lola dahil hindi mo ako kaaway. Mahal kita, Risa, alam mo yan. Pumismid si Risa sa sinabi niya. Kaya mo lang sinasabi yan ay para patunayan sa ibang mabuti kang tao.
Ganyan naman talaga kayong tatlo ni Papa at Lola. Gusto ninyong patunayan na matalino kayo at malawak ang pangunawa. Lahat ng bagay ay sinasabi mong naiintindihan mo. I hated your way, Jonah. Malakas nitong sabi. Pumasok ang mga gamot at narinig ito ang sinabi ng pasyente. Nakaramdam ng pagkapahiya si Jonah. Edmond, gusto ko nang lumabas dito. Malambing na sabi ni Risa sa manggagamot. Please gumawa ka ng paraan upang mapadali ang paggaling ko. Buong ka-flirtan ay pinulupot nitong magkabilang braso sa leeg ng lalaki. Si Jonah ang nakaramdam ng sobrang kahiyan sa ginawa ng kapatid. Gusto na itong sawayin ngunit ayaw naman niyang ipahiya nito sa harap ng ibang tao. Bakit naman nagmamadali ka nang makalabas dito? Ayaw mo na ba akong makita? Malambing din ang tinig ng mga gamot at halatang malaki rin ang pagkakagusto sa pasyente. Isang mapusok na halikan ang pinagkaloob ni Risa sa mga gamot bilang sagot sa tanong nito. Nasyak si Jonah sa nasaksihan at nadaragdagan ng kahiyang kanyang nararamdaman. Boyfriend mo na ang doktor na yun? Tanong ni Jonah nang makalabas ang mga gamot. Oo, mataray na sagot ni Risa. Bakit? May reklamo ka ba o naiinggit ka? Hindi sumagot si Jonah. Hindi niya ugaling patulan ng kapatid dahil alam niyang walang magandang kapupuntahan ng lahat. Iabot mo nga yung orange juice sa akin. Utos sa kanya ni Risa sa tinig. Bakas pa rin ng katarayan. Kumain ka muna ng kanin bago uminom ng juice. Suwestyon ni Jonah. Binuksan niya ang dalang pagkain na siya pa mismo ang nagluto para sa kapatid. Paborito mo to at ako pa mismo ang nagluto. May mamalaking sabi niya. Ayoko nga. Baka mamaya nilagyan mo pa yan ng lason. Pabarang sabi nito sa kanya. Nanghina si Jonah sa narinig. Mahal kita. Hindi ko magagawang gawan ka ng masama. Tanging nasabi niya. Ngunit nagalit si Risa sa sinabi niya. Huwag ka nang magkunwari pa, Jonah. Dahil habang ipinaparamdam mo sa akin na mabuti kang tao at marunong magmahal ng kapatid na hindi naman nagmamahal sa'yo, ay lalo lamang lumalaki ang securities ko sa'yo. Pakaramdam ko ay lalo mo lamang ipinamumukha sa akin ang malaking kakulangan ko. Hindi ako ganun, Risa. Bakit ba kahit anong gawin kong pakikipaglapit sa iyo ay galit ang iginaganti mo sa akin? Tila nang hihinang tanong ni Jonah. Minsan tuloy ay naiisip kong kasalanan mo kung bakit mainit ang dugo sa iyo ni na Papa at Lola. Palagi ka kasing nag-iisip ng masama sa kapwa mo. Parang ka lang akong tao, Jonah. Hindi ako nagtatago ng nararamdaman. Mainit ang dugo ko sa iyo, honestly. Naiinggit at naiinis ako sa iyo. Naiintindihan ni Jonah ang kapatid dahil matagal na panahon itong hindi natikman ang karangyang tinatamasa niya. Kaya nga lahat lang ng pangunawa ay binibigay niya dito. Ngunit may mga pagkakataong gusto na niyang maubusan ng pasensya dahil likas talagang salbahe sa Risa. Sumasagot-sagot ito sa Papa at Lola nila at hindi nagpapatalo. Kung minsan pa nga ay nababasag ito ng mga gamit. Namayuwang si Risa sa harap ni David at Doña Josefa nang makapasok ito sa SARS. O ano, hindi niyo ba ako yayakapin at hahalikan? Sarkastikong tanong nito. Halos isang buwan ako sa ospital Tapos ay hindi ninyo man lang ako nami-miss. Bakas ang panunumbat sa tinig nito. Tumayo ang mag-ina at nagsipasok sa kani-kaniyang mga kwarto. Nakita mo na kung gaano kainit ang dugo ng dalawang yun sa akin. Baling ni Risa kay Jonah na nakatayo sa tabi nito. Ay nako, wag mo na lang silang pansinin. Pumasok ka na sa kwarto mo at magpahinga. Malumanay na wika ni Jonah. Hinawakan niya sa braso ang kapatid, ngunit pumiksi ito at nagalit. Samit, nagmura ito bago pumasok sa sariling silid. Naiwan si Jonah na napapailing. Narinig ni Jonah ang malakas na tawa ni Risa mula sa sala, kaya nagising siya mula sa mahimbing na pagtulog. Bumangon siya at binuksan ang ilaw. Nagulat pa siya nang makitang alauna na ng madaling araw. Si Edmond ang kausap ni Risa sa sala simula pa kaninang 7:00 ng gabi. Mabutit hindi na uubusan ang pagkukwentuhan ng dalawang ito sa loob-loob ni Jonah. Narinig ni John ang paghagikik ni Risa para itong nakikiliti. Hindi niya nakontrol ang kuryosidad at bumangon sa kanya. Sinilip niya ang dalawa at nakita niya naghahalikan na si Edmond at si Risa. Napapailing si John. Naglalaro sa kanyang isipan ng isang mahalay na eksena. Kilala niya si Risa. Masyado itong liberated at parang nagpapalit lang ng damit kung magpalit ng boyfriend. Ipapaputol niya ang daliri niya kung tatagal ng isang buwan ang pakikipagrelasyon nito kay Edmond. Sobra na ang babaeng ito. Hindi na iginagalang ang pamamahay namin. Sa loob-loob ni Jonah nang makitang isa-isang binuksan ni Risa ang botones ng suot na blusa. Gusto niyang lapitan ng dalawang ngunit hindi niya ginawa dahil alam niyang malaking gulo ang mangyayari. Matinding away na naman nilang magkapatid ang tiyak na sisiklab oras na nakialam siya, kaya pinili na lang niya ang manahimik. Kinaumagahan nang lumabas si Jonah mula sa banyo
ay narinig niya ang malakas na tinig ng kanyang ama. Sumusobra ka na, Risa. Hinayaan lang kita kagabi dahil ayaw kong ipahiya ka sa harap ng ibang tao. Pero ang ingay-ingay mo. Dinig-danig ko hanggang sa kwarto ang lakas ng tawa mo para namang wala kang kasama dito sa bahay. Binulabog mo pa pati ang mama. Galit na sermon ni David. Ingit lang kayo dahil ayaw niyo kong sumaya. Sabi lamang ni Risa sa galit ng tinig. Hindi ito nangingiming sagot-sagutin ng ama. Palibhasa kasi mga ipokrito kayo dito. Alam ko naman na gusto mong mag-asawa uli, pero hindi mo ginawa dahil gusto mong palabasin na died hard ka kay mama. Huwag mong iliko ang usapan natin, sabi ni David sa nanggagalaiti sa galit. Ikaw ang topic dito. Ang pagkawalang modo mo'y alisin mo. Hindi nakatiis si John ang huwag puntahan ng dalawa matapos makapagbihis. Ano ba yan? Kaaga-agay nag-aaway kayo. Mahina niyang sabi. Paano kasi itong isang to? Asal squatter gayong hindi naman laking squatter. Sabi ni David na napapailing sa galit. Kasalanan mo. Pinalaki mo kung hindi sinusubaybayan. Sisihin mo ang sarili mo dahil kasalanan mo ang lahat ng ito. Kung lumayakay ako sa piling mo, hindi sana ako ganito ngayon. Hindi nagsalita si David. Gumalaw lamang ang mga muscles nito sa panga. Tama na, Risa. Magbihis ka na't papasok na tayo sa eskwela. Awat ni Jonah sa kapatid. Isa ka pa, singhal sa kanya ni Risa. Pareho-pareho kayong lahat dito. Pagkasabi, iniwan na sila nito. Napabuntong hininga si David sa galit. Bago tayo magsisihang dalawa, ibalik na natin yung kapatid mo sa probinsya. Sabi nito sa tinig na may pinalidan. Hindi magkakaroon ng katahimikan ng bahay na ito hanggat nandito si Risa. Hindi ko kayang baliin ang sungay niya dahil kapag pinipilit ko'y baka maging kriminal lang ako. Papalalong magre-rebelde si Risa kapag ginawa ninyo yan. Sabi ni Jonas na bakas sa tinig ang pagtutol sa gusto ng ama. Kailangan lang ni Risa ng kaunting atensyon at pagmamahal mula sa inyo. Kapag naibigay ninyo yan, ay nasisiguro kong magbabago siya. Huwag mong ipilit sa akin ang isang bagay na hindi ko matanggap, Jonah. Tigilan mo na ang pagpapahirap sa kalooban ko. I'm suffering because of her. Paalisin na natin siya dito. Papa, hindi ako papayag. Please don't do that. I'm so sorry, Iha. Gustuhin ko mang sundin ang gusto mo ay hindi ko magawa. Sana ay maintindihan mo rin ako. Sumiklab ang galit ni Risa nang malaman ang desisyon ni David. Nakipag-away ito sa ama. You can't do this to me, Papa. Malakas na sabi ni Risa. May karapatan ako sa bahay na ito at hindi ninyo ako mapapalis. Or else ay maghahanap tayo sa korte. Inaabandon ninyo ako at maaari ko kayong idemanda. Banda nito. Natigilan si David sa narinig. Alam nitong hindi nagbibiro ang dalaga. O ano, hindi ka nakapagsalita dahil alam kong matatalo ka, diba? Nanguuyam na sabi ni Risa. Kung inaakala mong bobo ako ay nagkakamali ka, Papa. Sabi nitong itinuro pa ang ulo. May utak rin ako. Nanggalaiti si David sa galit ngunit wala itong magawa. Sinapo na lamang nito ang sariling ulo at saka bumuntong hininga. Napapailing naman si Jonah habang nakatingin sa dalawa. Pakiramdam niya hindi na darating ang panahon na magkakasundo ang mga ito. Jonah, si Risa, nakasagasa ng bata. Sabi sa kanya ni Soren nang lapitan siya nito sa library. Ano? Namilog ang mga mata ng dalaga sa narinig. Namatay ang bata at galit na galit sa kanya ang ama nito. Gustong saktan ng kapatid mo. Halos liparin na ni John ang presentong kinaroroonan ng kapatid dahil sa pag-aalala. Sinamahan siya ni Soren. Nang dumating sila sa presidento, ay naabutan nilang pabarang-barang sinagot ni Risa ang pulis na nag-iimbestiga dito. Na-damage has been done. Huwag ka nang tanong ng tanong dyan. May pera naman ako. Babayaran ko kahit magkano ang ama ng batang nasagasaan ko. Anitong sinulya pa ng isang matangkad na lalaking nagpupumiglas na makawala sa pagkakahawak ng isang pulis. Marahil ay gusto nitong sugurin si Risa. Si John ang humingi ng paumanhin sa inaasal ng kapatid at saka dinala sa isang tabi ang ama ng biktima at kinausap na huwag nang ipakulong si Risa. Mabilis ang pagpapatakbo ng kapatid mo at parang siyang may-ari ng kalsada kaya nasagasaan niya ang anak ko. Galit na sabi ng lalaki na hindi na pagilan ng pagluha. Ang dapat yan sa kapatid mo ay makulong habang buhay. Nakaramdam ng awa si Jonah sa lalaki. Kahit sinong nasa kalagayan nito, ganun din ang magiging reaksyon. Pero kahit naman ho ipakulong ninyo ang kapatid ko, ay hindi na mabubuhay ang anak niyo. Maingat ang wika ni Jonah. Hay naku Jonah, huwag ka nang mag-aksaya ng laway sa pakikipag-usap sa busabos na yan. Hayaan mo siyang magdemanda. Total ay wala namang perang pambayad sa abogado yan. Singit ni Risa sa mataray na tinig. Hindi niya namalayan ang paglapit nito. Tangkang susuntukin ng lalaki si Risa. Ngunit hindi nito na ituloy dahil humarang si Jonah.
Huwag ho nating daanin sa init ng ulo ang lahat. Pag-usapan ho nating mabuti to. Pang-aalo pa rin ni Jonah sa ama ng biktima. Ang dami mo pang pasakali, Jonah. Sabi ni Risa na dumukot ng limpak-limpak na pera sa dalang shoulder bag at saka ibinato sa mukha ng lalaki. Nakita ni Jonah ang itong gumuhit sa mukha ng kapatid nang damputin ng lalaki ang perang nagkalat sa simento at ipinasok sa bulsa. Walang imik si Jonah habang pabalik sila ni Soren sa school. Iniisip niya ang naging reaksyon ng ama ng biktima. Parang nahirapan siyang paniwala na tinanggap nito ang perang kapalit sa buhay ng mahal nitong anak. Hindi ka ba natutuwa na solve na ang problema ng kapatid mo? Pukaw ni Soren sa kanyang pananahimik. Bahagya lang siya nitong tinapunan ng tingin dahil nakatuon ang pansin nito sa pagmamaneho. Siyempre natutuwa, pero wala sa mukha niya ang pagkatuwa. Kaya lang ay naaawa ako dun sa ama ng bata. Pagtatapat niya. Hindi ka dapat maawa dun dahil halang ang kaluluwa nun. Hindi mo ba nakitang marami siyang tattoo sa katawan? Kalalabas lang nun sa kulungan. Kilala ko ang tao ngayon dahil siya ang gumahasa sa maid namin. Leader siya ng akyat bahay. Kaya nga siya nakulong dahil naabutan namin sila. Saktong inilalabas ang mga gamit sa bahay. Nakaramdam ng matinding takot si Jonah sa narinig. Pero bakit nakalabas yun? Tanong ni Jonah na hindi mapalagi sa pagkakaupo. Hindi ko alam. Basta ang pagkakaalam ko'y nakulong siya when I was 10 years old. Hindi ko siya makakalimutan dahil may palatandaan ako sa kanya. Yung tattoo niya sa braso na pangalan niya. Nakita mo ba yun? Yung Luis Duran? Hindi ko napansin. Sagot ni John ang lalong kinabahan. Alam mo, masama ang kutob ko, Soren. Natatakot ako na baka gumanti ang taong iyon at patayin ang kapatid ko. Itinigil ng binata ang kotse sa tabi ng kalsada at tumitig sa kanya. Pumusina si Risa na nakasunod sa kanila at saka huminto sa kanilang likuran. Ano bang ginagawa ninyo dyan? Tanong nito sa tonong nangitinta. Tayo na sa school. Mauna ka na, Risa. Sabi ni Soren na hindi tingnan ng babae. Nagalit si Risa at pinasibad ang sasakyan. Napapailing si Jonah habang sinundan ng papalayong kotse ng kapatid. Sakit talaga ng ulo ang kapatid kong yan. Nakita mo, kasasagasa lang niya pero hindi pa rin nag-iingat sa pagmamaneho. Ang layo-layo talaga ng ugali niyo ni Risa. Pati mukha ay magkaiba kayo. Boses lang ang pareho sa inyong dalawa. Kamukha kasi ako ng papa, samantalang si Risa ay kamukha naman ni mama. Sabi ni Jonah na lumungkot. Sayang hindi ko nakita ng personal ang mama. She died when I was only 1 year old. Ano naman ang kinamatay niya? Namatay siya sa panganganak kay Risa. Minsan ba ay naisip mong sana ay si Risa na lang ang namatay noon at hindi ang mama mo? Biglang naitanong ni Soren. Honestly, minsan ay naiisip ko lang. Pero nilalabanan ko dahil alam kong hindi tama. Matapat na sagot ni Jonah. Pinatakbo ni Soren ang kotse ng mahina. May pagtatapat ako sa Jonah, pero sana ay huwag sumama ang loob mo. Ano yun? Pinadalhan ako ng love letter ng kapatid mo. Sagot ni Soren sabay bukas sa compartment. Kinuha nito ang sulat at tinabot sa kanya. Binasa yun ni Jonah. Hindi nagsisinungaling ang mga titig. Si Risa nga ang sumulat. Bakit niya ginawa sa akin to? Nakaramdam si Jonah ng magkahalong hiya at sakit ng kalooban. Hindi ko nga maintindihan niya ang kapatid mo. Sabi ni Soren na nangunot ang no. Pero nung matanggap ko ang sulat na yan, ay iniisip ko na sinusubukan lang niya ako kung gaano ako katapat sa iyo. Nakahanap ng buhat si Jonah sa sinabi ng inobyo. Siguro nga. Palakad-lakad si Jonah sa sala habang hinihintay ang pagdating ni Risa. Hindi siya makatulog hanggat hindi sila nagkakausap. Pasado 12:00 na nang dumating ito. Pakanta-kanta tamoy alak. Saan ka na naman galing? Paninitang tanong ni Jonah. Sa disco. Kaagad na sagot nito. Bakit may reklamo ka? Umangon ang galit ni George sa inasal ng kapatid. Gusto niya itong hablutin at saktan, ngunit nagpigil siya. Hindi ako magrereklamo kung pumasok ka lang sana kanina sa klase mo. Pero ang kasi buong araw kang naglalakwat siya. Kung naiinggit ka, edi join ka rin, pabarang na sabi nito. Huwag kang umastang parang ina ko dahil hindi bagay sa'yo. Nilakasan nito ang boses. Huwag kang maingit baka magising sina papa at lola. Saway ni Jonah. Ano kung magising sila? Nangiinis na lalong nilakasan nito ang boses. Nakapagpigil lang si Jonah dahil kung hindi ay gusto sana niyang isaksak sa bunganga ng kapatid ang love letter na ipinadala nito kay Soren. Halika sa kwarto ko. Hinawakan niya ito sa braso. Doon tayo mag-usap. Pagalit na inalis nito ang kamay niya at saka nagsalitang ito lamang nakakarinig. May gusto ka ba kay Soren? Tanong ni Jonah nang makapasok sila sa loob ng kanyang silid. Obvious ba? Nangiinis na sagot ni Risa. Nagpanting ang magkabilang tainga ni Jonah sa galit.
Alam mong boyfriend ko na yung tao, hindi ba? Bakit ka nagpi-flirt sa kanya? Gusto ko eh. Napailing na lang si Rue. Jonas pinigil ang galit. May itatanong ka pa ba? Tumayong na ito at humarap sa pintuan. Huwag mo nang ulitin ang ginawa mo kay Soren, sabi ni Jonah na pilit pinakalma ang tinig. I can promise, sagot ni Risa habang pinipihit ng doorknob. Minsan kapag sinusumpong ako ng pagkakagusto ko sa kanya, ay hindi ko mapigilan ang aking sarili. Nasyak si Jonah sa narinig. Mahigit 2 oras nang nakaupo si Edmund sa sala. Hinihintay nito ang pagdating ni Risa. Bilang respeto ay nilapitan ito ni John at kinausap. Alam ba ni Risa na dadalaw ka ngayon? Tanong niya sa kaswal na tinig. Oo, in fact ay siya pa ang nagsabi sa akin na pumunta ngayon. Naaamoy ni John ang may taong masasaktan sa gabing ito. Ganito ang style ni Risa kapag nakikipag-break sa boyfriend. Papupuntahin ang wala ito, tapos ay darating na may kasama ng ibang lalaki. Sadyang sinulya pa ni John ang wall clock 10:30 na. Baka umagahin ang uwi ang kapatid ko. Kung gusto mo ay bumalik ka na lang bukas. Tumayo na si Edmund nang may dumating na kotse. Sumilip si John sa bintana at nakita niya yung umibis ng sasakyan si Risa kasama ang isang makisig na lalaki. Magkakabay na pumasok sa gitang dalawa. Kinabahan siya. Tiyak na may gulong mangyayari sa gabing ito. Tingnan ni John ang reaksyon sa mukha ni Edmund nang makita ang pagdating ni Risa na may kaakbay na ibang lalaki. Para itong sinakluban ng langit at lupa. Saglit itong nakipagtitigan sa nobya. Pagkatapos ay walang paalam na umalis. Bakit ba ang hilig-hilig mong manakit ng damdamin ng iba? Sita ni John sa kapatid. Hindi na niya nahintay na makalis ang kasama nitong lalaki. Ano ba ang problema mo? Reaksyon ni Risa na nakataas ang kilay. Pabayaan mo ko kung ano ang gusto kong gawin sa buhay ko. Kung naiingit ka naman dahil sa dami ng lalaki sa buhay ko, ay maaari mong hiramin sa akin ng iba. Pauyam nitong sabi. Heto si Joel, sa'yo na kung gusto mo. Pabigla nitong itinulak ang lalaki papunta sa kanya. Nawalan siya ng panimbang kaya natumba siya habang nakadabahan sa kanya ang lalaki. Bago pa man makakilos si John ay kumislap na ang kamera sa kanyang muka. Kinunan sila ng litrato ni Risa sa ganoong ayos. Risa, ano na namang kalokohan ang pumasok dyan sa utak mo? Hinabol niya ang kapatid na tumatakbo papunta sa silid nito. Hindi siya nito pinansin. Sa halip ay pinagsarahan lamang siya nito ng pintuan. Gusto nilang kalampagin ang pintuan nito. Ngunit hindi niya ginawa sa pag-aalalang baka magising ang magulang nila't lola. Nang makabalik si John sa sala ay wala na roon ang lalaki. Ilang araw nang napapansin ni John ang iniiwasan siya ni Soren. Kapag nagkakasalubong sila ay mabilis itong lumilis ng daan. Kapag nagkikita sila sa kantin o kadikaya sa library ay hindi ito tumitingin sa kanya. Takang-taka ang dalaga dahil wala naman siyang natatandang pagkakamali sa nobya. Hindi rin sila nag-aaway. Basta nagising na lamang siya isang araw na hindi siya nito pinapansin. Tinawagan ni John sa bahay si Soren upang alamin kung ano ang kinasama ng loob nito. Ngunit ayaw nitong makipag-usap kaya pinuntahan niya ito sa bahay. Anong kailangan mo? Matabang na tanong ni Soren nang mapagbuksan siya ng pinto. Mag-usap tayo, sabi ng dalaga sa kalmanting tinig. Alam ko na kung anong sasabihin mo. Wika ni Soren at mapait na ngumiti. Makikipaghiwalay ka na sa akin dahil meron ka nang nakitang iba, hindi ba? Nagpanting ang magkabilang tainga ni Jonah sa galit na narinig. Ano bang pinagsasasag mo? Huwag ka nang magmaang-maangan, Jonah. Alam ko na ang lahat. Sabi nito na nagbunga ng hininga. Saglit siya nitong iniwan at nang magbalik ay may dala ng larawan. Heto, mismong kapatid mo ang nagbigay sa akin. Iniabot ito sa kanya ang litrato. Nagtagi sa mga bagang ni Jonah sa galit. Ang litratong nakita niya ay kuha sa kanilang dalawa ng Joel na kasama ni Risa. Mahalay pagmasdan ng larawan para siyang hinahalikan sa leeg. Sa tindi ng galit ni John ay pinunit niya ang larawan. Pagkatapos ay umiiyak na ipiniliwanag na sa nobyo kung ano ang totoong nangyari. Kung ayaw mong maniwala sa akin, ay bahala ka. Basta ako malinis ang konsensya ko. Sabi ni John sa pagitan ng pagluha. Nang yakapin si Soren ay alam niyang pinaniwalaan ito ang sinabi niya. Hindi pa nakapapalagpas ni John ang mga ginagawa sa kanya ni Risa. Naisip niyang kapag pinabanayaan ito ay darating ang araw na lalaki ang gusto ang sungay nito. Isang gabi ang hinintay niyang pag-uwi nito at sinalubong ng kambal na sampal. Bakit mo ba ako sinasaktan? Galit na tanong ni Risa ang nagtagas ang magkabilang bagang. Itanong mo yan sa sarili mo. Galit na sagot ni John ang hindi napigilang huwag duruin ang mukha ng kapatid. Tama talaga ang papa. Hindi ka dapat sa pamamahay nito dahil ang sama-sama mo. Wala ka nang ibang alam gawin sa buhay mo kundi manira ng kapwa. Hindi niya nakontrol ang malakas niyang tinig dala ng matinding galit.
Nagising sina Damit at Nyonya Josefa. Bakit ang ingay-ingay ninyo? Panitang tanong ni David na kay Risa nakatuon ng matalim na tingin. Hindi sumagot si Jonah. Ayaw niyang malaman ng ama ang ginawa ni Risa dahil alam niyang madadagdagan ng galit nito sa kanyang kapatid. Shit! Nagmura si Risa na kay David nakatingin. Huwag ako ang tanongin ninyo, Papa. Iyang magaling ninyong anak na basta na lamang akong sinaktan. Sinaktan ka? Tila natutuwa pang sabi ni David. Siguro ay hindi na nakati sa iyo ang kapatid mo. Siguro nga, sang-ayon naman ni Doña Josefa na tinitigan ng masama si Risa. Sige, pagtulungan ninyo ako. Sabi ni Risa ang aping-api ang tingin sa sarili. Ganoon naman talaga kayong lahat dito. Ako ang palaging masama. Kung sa tingin mo'y kami ang masamay, umalis ka dito. Pagtataboy ni David sa dalaga. Nagtaga sa mga bagang ni Risa sa galit. Sige, lalayas ako. Pero ito ang tandaan ninyo. Gaganti ako sa pang-aping ginawa ninyo sa akin. Humupa na ang galit ni Jonah sa kapatid at pinigilan niya itong umalis. Ngunit hindi ito nagpapigil. No, narinig ni Jonah ang malakas na tinig ng kanyang ama mula sa silid nito habang kumakain sila ng almusal. Iniwan niya ang mesa at pinuntahan ng ama. Bakit ho, Papa? Takang tanong niya. Ang magnanakaw mong kapatid, inubos lahat ng pera dito sa kaha. Sagot ng kanyang ama na nagtagis ang magkabilang bagan. Sana ipinasok ko na kagad sa bangko ang perang iyon. Nagsisising sabi nito. God, tanging nasabi ni Jonah na napapailing ng sunod-sunod. 5 million pesos ang nakuha ng kapatid mo, Jonah. Sabi ni Damit na napahawak sa sariling ulo. Kaya pala malakas ang loob na maglayas. Ninakawan pala tayo. Paano naman ninyong nasisigurong sigang kumuha ng pera ninyo, Papa? Malungkot na tanong ni Jonah sa ama. Sino pa ba ang pagbibintayan ko kundi ang isang tulad niyang? Hindi nito na itinuloy ang nais sanang sabihin. Basta, alam ko na siyang kumuha ng pera ko. Napakasama niya. Ipapalakulong ko siya sa ginawa niyang ito. Huwag, David, sabi ni Doña Josefa na nakatayo sa bukas na pintuan. Huwag mong ipapalam sa ibang nangyaring ito. Kung hindi mamamatay ako sa kahiyan, sana ipinatay ko na lang ang risang yun nung malit pa siya. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari. Sabi ni David na naggalawan ng mga muscle sa mukha, dala ng matinding galit. Hindi binigyang halaga ni John ang sinabi ng ama sa pag-aakalang bunga lamang iyon ng matinding galit kay Risa. Mag-utos tayo ng mga private detective. Ipapahanap natin si Risa. Sugestyon ni Doña Josefa. Tumango si David. Pinipihit ni John ang lock ng kanyang kotse nang bigla siyang nakaramdam ng matigas na bagay na nakatutok sa kanyang baso. Huwag kang gumawa ng iskandalo kung ayaw mong pumutok ito. Sabi ng lalaking may hawak na sandata nang lumingon siya. Kilala ni Jonah ang lalaki, si Joel ito. Nanginig sa takot ang dalaga. Wala siyang magawa ng patulak siyang ipinasok ng lalaki sa sarili niyang kotse. Nabuwal pa siya at nasubsob sa manibela. Dumugo ang kanyang bibig. Mabilis na kumilos ang lalaki. Kagad itong pumasok sa sasakyan at minanduhan siyang patakbuhin ng kotse habang nakatutok sa kanya ang baril na hinahawakan ito ng mahigpit. Hindi na namalayan ni Jonah kung paano niya nagawang maniobra ng pagmamaneho. Basta dumating na lamang sila sa lugar na hindi pamilyar sa kanya. Nangakmang bababa na si Jonah sa kotse ay bigla siyang hinampas ni Joel sa ulo. Nawalan siya ng malay. Hindi pamilyar kay Jonah ang silid na nagisnan. Madilim at mabahong amoy ang sumalubong sa kanyang ulirat. Tinangka niyang bumangon at hindi siya makakilos. Noon niya natuklasan na nakatali pala siya sa kamang kinahihigaan. Narinig niya ang pagbukas ng pintuan. Kasunod niya na yung pagliwanag ng buong silid. Kumusta ang pakiramdam mo, Jonah? Nakangiting tanong sa kanya ng babaeng nakatayo sa kanyang paanan. Ikaw? Galit ang reaksyon ni Jonah nang makita si Risa. Sarili niyang kapatid, ngunit nagawa siyang ipakidnap. Ano naman kaya ang binabalak nitong gawin sa kanya? Bakit mo ginawa sa akin to? Nanunumbat na tanong ni Jonah sa kapatid habang tinititigan ito ng matalim. Gusto ko lang maranasan kung paano ang mahalin ng ama at lola. Sagot ni Risa na sumili sa labi ang misteryosong ngiti. Gumuhit ang pagtataka sa mukha ni Jonah sa sinabi ng kapatid. At bago pa man makapagtanong ang dalaga kung ano ang ibig nitong sabihin, ay pumasok na si Joel sa silid. Natatandaan mo pa ba si Joel, Jonah? Tanong ni Risa na itinuro ang tinutukoy na lalaki. He's a plastic surgeon. He came from state. He's very good pagdating sa pagriretoke ng mukha. Binayaran ko siya ng malaking halaga para maranasan ko kung paanong mahalin ni Soren at ang sarili kong ama at lola. Hindi kita maintindihan, sabi ni Jonah. Nanangunot ang noo. Isang misteryosong ngiti ang muling pinakawala niya, Risa. Binalingan nito si Joel. Do your work now. Binuksan ni Joel ang dala nitong medicine cabinet at saka inilabas ang mahabang karayom. Umisi ito nang lumapit kay Jonah. God, bulalas ni Jonah nag-hysterical sa takot. Huwag, please.
Ngunit hindi siya pinakinggan ng lalaki. Itinarak nito sa kanyang katawan ng karayom at muli na naman siyang nawala ng malay. Nakabalot na ng benda ang mukha ni Jonah nang muli siyang magkamali, kaya wala siyang ibang nakikita kundi ang kadiliman. Maliban sa pamamanhid ng kanyang katawan, ay nakaramdam siya ng matinding kirot sa mukha. Umungol siya ng sunod-sunod at sumigaw. Tinatawag ang pangalan ni Risa at nagmamakaawang kalagan dahil hirap na siya. Pakiramdam na iipit na ang mga ugat ng kanyang magkabilang binti at braso. Huwag kang maingay dyan. Narinig niya ang singhal ni Risa na sa pakiramdam niya ay nasa tabi lamang Risa. Risa, ano bang ginagawa mo sa akin? Umiiyak niyang tanong. Inaano niyo ba itong mukha ko? Hindi siya sinagot ng kapatid. Risa, ano ba? Magsalita ka. Nag-hysterical na naman siya. Kapag hindi ka tumahimik dyan ay masisira ang mukha mo. Pananakot sa kanya ni Risa na may bahid na katotohanan dahil naramdaman niyang lalong kumilat ang kanyang mukha. Ngunit hindi tumahimik si Jonah. Patuloy siya sa pag-hysterical. Tinawag ni Risa si Joel at inutusan itong patahimikin siya. Isang matulis na bagay ang muling tumarak sa kanyang balat at muli na naman siyang binawian ng ulirat. Malaya nang magkabilang kamay ni Jonah nang muli siyang magkamalay. Kinapani ang mukha at wala naman siyang naramdamang kakaiba. Maliban sa magaang-maganang pakiramdam niya, para siyang papel. Naisip niyang parang ang tagal niyang nakatulog. Gising ka na pala, Sleeping Beauty. Nasyak si Jonah nang makita ang sariling nakatayo sa kanyang paanan. Kinapani ang sarili. At litong-lito kung bakit naging dalawa siya. Huwag ka nang magtaka, Jonah. High-tech na ngayon kaya nalipat sa akin ang mukha mo. Noon lamang natuklasan ni Jonah ang si Risa ang babaeng nakatayo sa paanan niya. Risa, ano tong ginagawa mo? Naglapat ang magkabilang ngipin niya sa galit. Hindi pinansin ang kapatid ng sinabi niya. Sali pa inubutan siya nito ng salamin. Here, look at yourself, my darling sister. Nanginginid ang kamay na inabot ni Jonah ang salamin at ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita ang mukha ni Risa. Ikaw na ngayon ako at ako ay ikaw, sabi ni Risa ngumiti ng matamis. Sinasayang mo lang ang oras mo sa ginagawa mo ito, Risa, sabi ni Jonah nang nagtagas ang mga bagang. Hindi ako tanga upang manahimik sa ginawa mo ito. Malalaman na papa at lola na isa kang impostor. Isang malutong na tawang pinakalaan. Wala na, Risa. Iyan ay kung mabubuhay ka pa, my darling sister. Kaagad na rumistro sa utang ni John ang sinabi ng kapatid. Alam niyang balak nitong patayin siya. Madalas kong marinig na sinasabi sa akin ni Papa na bobo raw ako. Hindi katulad naman naging number 1 sa klase. Pero sino ngayon ang mautak sa ating dalawa, John? Buong kayabangang itinuro nito ang sarili. Hindi ba ako? Hindi malaman ni John kung ano ang dapat sabihin upang magbago ang iniisip ng kapatid. Sa tingin niya ay nalipin na ito ng kasakiman. Galit na galit ako sa inyong lahat, John, at ito lamang ang tanging paraan upang makaganti ako sa inyong tatlo. Tumawa ng malutong si Risa. Nagdudulot ng kilabot kay John ang tawa ng kapatid. Mamamatay ka, John, at kapag nakita ang bangkay mo, iisipin ng lahat na patay na ako. Nobody will knows na buhay pa pala si Risa sa katauhan ni John. Inalipin ng takot ang dalaga sa narinig. Dahil sa kapatid kita, ay hindi ako ang mismong papatay sa iyo. Tinawag ni Risa si Joel. Mahigpit na yakap ang isinalubong ni David sa kanya nang dumating siya. John, saan ka nagpunta sa loob ng ilang buwan? Malumanay na tanong ni David. Kinidnap po ako ni Risa, Papa. Kagad na sagot ng dalaga sa malungkot na tinig. Mabuti na lang at nakatakas ako. Kung hindi ay tiyak na patay na sana ako ngayon. Nagtagis ang magkabilang bagang ni David sa galit. Sinasabi ko na nga ba't hindi gagawa ng mabuti ang kapatid mong yun? We can't save her anymore. Talagang demonyo na ang laman ng utak niya. Nagbalik tuloy sa isipan ni David ang nakaraan, ang mapait na sinapit ng kanyang asawa sa kamay ng isang rapist na ang naging bunga ay si Risa. Tama ang kasabihan kung ano ang puno ay siring ng bunga. Tama ho kayo, Papa. Inalipin na ng demonyo si Risa kung ano-ano na ang naisip niyang gawin. Saglit na tumigil ang dalaga sa pagsasalita at saka umiyak. Sa tingin ko ay nasisiraan na siya ng ulo. Nasaan na siya ngayon? Interesadong tanong ni David. Nandun po sa bahay ng isang ilang na lugar, sagot ng dalaga na patuloy sa pag-iyak. Kaya sigurado akong wala na siya doon ngayon. Kailangang makita ko siya upang mabawi natin ang malaking halagang ninakaw niya. Wika ni David na naggalawan ng mga muscle sa panga. Huwag niyo na po siyang saktan na oras na makita niyo siya, Papa. Sabi ng dalaga sa nakikiusap na tinig. Kahit ganun siya ay kapatid ko pa din siya. Bumuntong hininga si David at nagpalakad-lakad. Tinik sa buhay ko ang Risang iyon, anak. Simula pa lang ay wala na siyang ibang naidulot sa akin kundi sama ng loob. Punong-puno na ako at ubod na ang pasensya ko. Ikinumpas ni David ang kamay sa hangin habang nagsasalita. Are you planning to do now?
Papa? Interesadong tanong ng dalaga. May mga private detective na akong inutusang hanapin siya. At kapag natagpuan siya ng mga yun, ay wala na akong ibang choice kundi ang hindi na ituloy ni David ang ipasana na yung sasabihin. Nakatitig ang dalaga kay David at hinihintay ang susunod nitong sasabihin. Ipapakulong mo ba si Risa, Papa? Hindi sumagot si David. Bumuntang hininga lamang ito. Hindi nangulit ang dalaga. Hinadka nito ang magkabilang pisngi ng ama bago pumasok sa silid ni Jonah. Jonah! Bulalas ni Sorry nang lapitan siya ng dalaga sa salas. Nasa mukha niya ang labis na pananabik dito. Soren, puno ng emosyong sambit ng dalaga, sabay ang mahigpit na pagyakap sa kanya. Kumandong ito sa magkabila niyang hita at saka ay pinupulupot ang magkabilang braso sa kanyang leeg. I miss you very much. Anas nito kasunod ang paglapat ng mga labi sa kanya. Mapusok ang halik na iyon ng dalaga. Bagay na ikinagulat ni Soren. Hindi ito dating agresibo. Konserbatibo ito pagdating sa katawan. What made you so romantic? Tanong ni Soren nung magkaroon ng pagitan ng kanilang mga labi. Ngumiti ang dalaga at muling siniil ng halik ang nakaawang niyang bibig. Dumaitin ang husto ang malulusog nitong dibdib sa katawan niya. Huwag kang magtaka, Soren. Na-realize ko lang na mahal pala kita. Kaya ako nagkaganito. Nang manganib ang buhay ko, doon ko nabuksan sa aking isipan na ibibigay ko sa iyong lahat ng kaya kong ibigay. Sabi ng dalaga ng tigilan ito ang kahalik sa lalaki. Kung namatay ako, Soren, mamamatay akong baon sa hukay ang pagsisisi dahil di ko nagawa ang lahat para patunayan sa iyong mahal na mahal kita. Seryosong mukhang wika nito. Napangiti si Soren sa tinura ng dalaga. I want us to get married, Soren. Malinaw na sabi ng dalaga. Are you sure? Kunot noong tanong ng binata. Pero paano ang pag-aaral natin? Hindi ba mas mabuting saka na tayo magpakasal kapag graduate na tayo? No, Soren. I can't wait it so long. 2 buwan na lang at graduate na sila sa college. Hindi malaman ni Soren kung bakit masyadong nagmamadali ang nobya. Pero alanganin talagang masyado doon na. Let us wait for the right time, okay? Umuntong hininga ang dalaga. Baka sa mukha nito ang pagkayamot, ngunit wala itong nagawa, kundi ang tumangot. Joel, saan mo ba itinapon ang bangkay ni Jonah? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin natatagpuan ang katawan niya? Sunod-sunod ang tanong ni Risa nang puntahan niya ang binata sa laboratorio nito. Hindi ko pa siya pinatay. Kaswal na sagot ni Joel na hindi inaalis ang tingin sa ginagawa. Naghahalo ito ng kung ano-anong likido sa isang malaking bote. Tamit, nagmura si Risa sa galit. Bakit hindi mo pa siya niligpit? Niyugyog niya ang balikat ng binata, kaya natapon ang likidong nasa bote. Ano pa ang inihintay mo? Ang makatakas siya. Hindi ko kayang pumatay ng tao, Risa. Sabi ni Joel na natapong likido ng katingin. Lalong nagalit si Risa sa sinabi ni Joel. Pinukpok niya ang mesa sa kaharap nito. Huwag ka nang magkunwaring mabuting tao dahil kilala na kita. Katulad ko ay masama ka rin, Joel. Inaamin ko. Kalmanting sabi ng binata. Pero hindi kasing samang katulad ng inaakala mo. I'm sorry, darling. Nakainiling nitong dugtong. Kung kaya ng loob ko, ikaw na lang ang pumatay sa kanya. What? Nanlaki ang mga matang reaksyon ni Risa. O bakit gulat na gulat ka? Nang uuyam na tanong ng Joel. Total na hindi mo rin siya kayang patayin, darling. Kaya ko. Sabi ni Risa ang pinatapang ang tinig. Pero hindi sa sarili kong kapatid. Ang lakas ng tawa ni Joel sa sinabi niya. Ano naman ang nakakatawa sa sinabi ko? Tanong ni Risa ang nanikit sa galit ng mga mata. Nothing, sagot ni Joel na hindi pa rin maputol-putol ang pagtawa. Nag-enjoy lang ako sa kaisipang tumalab pala sa iyong kasabihang blood is thicker than water, darling. Huwag mo akong insultuhin at tigilan mo na. Ang katatawag sa akin, darling, dahil wala tayong relasyon. Inis na sabi ni Risa. But there's something happened to us one night when we are both drunk. Sabi ni Joel na kumindat sa kanya. Forget about it. Wika ng dalaga na kinontrol ang galit sa kausap. Nasaan si Jonah? Nandun pa rin sa kwartong iniwanan mo sa kanya. Sagot ni Joel na dinila ng natapong likido. Inis na iniwanan ni Risa ang binata. Anong kailangan mo? Galit na tanong ni Jonah kay Risa nang pumasok ito sa silid na kinaroroonan niya. Para siyang aso na tinalian ng kadena ang lig upang hindi makatakas. Inaalam ko lang kung patay ka na. Sagot ni Risa ngumiti ng nakakaloko. Sa ginawa ninyong ito sa akin ay para nyo na rin akong pinatay. Wika ni Jonah nang nagtagis ang magkabilang baga. Hindi ako hayop, Risa. Pakawalan nyo na ako dito. Tanga, singhal ni Risa sa kanya. Hindi ka na makakalabas ditong buhay, Jonah. Itong silid na ito ang magiging tirahan mo. Makakalabas ka lang dito kapag isa ka ng malamig na bangkay. Umiyak siya sa narinig. Ngayon na ikaw naman ang masasaktan at mahihirapan. Nagkabaligtad na ang kalagayan nating dalawa. Sabi ni Risa na nagpalakad-lakad sa harapan niya. Minahal kita, Risa. Lahat ay ginawa ko para pagtakpan ka kina Papa at Lola.
Hindi ko aklaan nagawa mo ito sa akin. Puno ng panunumbat ang mga tinig na ipinukol nito sa kapatid. Huwag mo na akong konsensyahin dahil hindi ako maaapektuhan. Ang mabuti pa ay manahimik ka na lang dito. Pauyam nitong uminit. And enjoy your lifestyle now, my darling sister. Pagkasabi, iniwan na siya nito. Pabalibag nitong isinara ang pinto. Napahagulhol si Jonah. Nawalan na siya ng pag-asang makakatakas sa lugar na ito. Jonah, bakit bumababa ang grades mo ngayon? Tanong ni David sa anak matapos makita ang school card nito. Naiistorbo kasi ang utak ko, papa. Sagot ng dalagang humawak sa ulo. Hindi ako mapalagay sa kaisip kay Risa. Nag-aalala ako para sa kanya. Halo-halo ang mga dibdib ko. Pag-aalala para mapahamak siya at takot na muli siyang gagawa ng hakbang laban sa akin. She hates me, papa. Naiinggit siya ng labi sa akin dahil ako lang daw ang mahalin niyo ni Lola. Mahusay magtago ang kapatid mo. Hanggang ngayon ay wala pang balita sa kanyang dalawang private detective na inupahan ko. Bumuntong hininga si David. Minsan tuloy ay naisip ko na baka nakalabas na siya ng bansa. Madali para sa kanyang gawin yun dahil marami siyang puwera. Mas mabuti kung lumabas na siya ng bansa, papa. Ang nakakatakot ay kung nandito pa siya sa tabi-tabi. Nagmamanman sa atin at nagpaplano kung paano niya tayo sasaktan. Sabi niya kasi isisirain niya tayong tatlo ni Lola. Nagtagis ang magkabilang bagang ni David sa narinig. Kasunod na yun ay pumalit ang pagkabalisa. May tao nga palang napapansin ng mga katulong natin na madalas mag-standby dyan sa tapat. Nagdududa akong inutusan niyo ng kapatid mo para manmanan tayo. Sabi ni David sa tinig na bakas ang pag-aalala. Nangunot ang noo ng dalaga sa pag-isip kung sino ang lalaking sinasabi ng kanyang ama. Ano daw ang itsura ng lalaking nagtatambay dyan sa tapat, papa? Interesado na yung tanong. Matangkad daw at payat, maraming tattoo sa katawan at mukhang kriminal, sagot ni David. Saglit na natahimik ang dalaga. Rumesto sa kanyang isip ang itsura ng ama ng batang nasagasaan niya. Hindi ko pa nga pala nasabi sa iyo, papa, na may nasagasaan ng sirisang bata noon at namatay. May kutob akong lalaking nagtatambay sa tapat natin, ang siyang ama ng bata. Nakikita ko kasi siya nung puntahan ko si Risa sa presinto. Kung gano'n ay posibleng paghihiganti ang pakay ng taong yun. Sabi ni David na gumuhit naman ang panibagong pag-aalala sa mukha. Loko talaga ang kapatid mong yun. Tayo ang namimiligro sa kagagawa niya. Huwag kayong mag-alala at kakausapin kong taong iyon, papa. Sabi ng dalaga at hinagod sa likod ang ama. Relax lang po kayo. Sa pakiramdam ni Risa ay nala sa langit na siya ngayon sa katayuan niya. Nakuha na niya ang lahat ng bagay na dating pag-aari ni Jonah. Ang pagmamahal ng kanilang ama at lola at higit sa lahat ay si Soren. Ang lalaking matagal na niyang pinapangarap na maging kanya. Ngunit ang hindi niya maintindihan ay kung bakit may mga pagkakataong nakakaramdam siya ng kahungkagan, parang may kulang pa rin sa buhay niya. Hi Soren, bati niya dito nang lapitan niya itong nakaupo sa library. Bakit hindi mo ko dinahanan sa classroom? Tanong niya sa tinig na gustong magtampo. Nitong mga huling araw ay napapansin niyang matabang pakikitungo sa kanya ni Soren. May mga pagkakataon pang nahalata niyang gusto siya nitong iwasan. Natatakot siya at nag-aalala. Maraya hindi niya nagampanan ng perpekto ang pagsunod sa mga kilos at pananalita ni Jonah. I'm sorry, nakalimutan ko. Matabang na sagot ni Soren. Maliit na bagay lang ay kinalimutan mo pa. Inis na sabi ni Risa. Bakit pa bigla kang nagbago? Hindi ka naman dating malamig sa akin na. Hindi ka rin naman kasi dating demanding, Jonah. Wika ni Soren na halatang nayayamot. Natigilan si Risa. Bigla siyang kinabahan sa tinura ng lalaki. I'm sorry. Depensa ni Jonah sa mababang tinig. Bunga lang marahil ito ng pangungulila ko kay Risa. Pinalungkot niya ang mukha. Oh, I miss her so much. Mumuntong hininga siya at saka tumitig sa lawas ng library. Ang pintuan ng silid at klatan ay nakatapat sa gitnang universidad kaya kitang-kita niya ang pagpasok ng isang pamilyar na mukha, si Joel. Sinapo ni Risa ang sariling ulo at saka dumukmo sa mesa upang hindi siya makita ni Joel. Bakit? Maang na tanong ni Soren. I need to go home ng Soren. Sumakit bigla ang ulo ko. Pagsisinungaling niya. Tumindig siya nang mawala si Joel sa kanyang paningin. Will you please take me home? May klase pa ako after 20 minutes. Mag-taxi ka na lang if you can't manage to drive. Ako na ang bahalang mag-tid sa kotse mo sa inyo after my class. Sumama ang mukha ni Risa sa excuse ni Soren. Huwag na. Tanggi na niya. I can manage to drive. Sinunda ni Soren ang tingin ng palabas na babae. Hindi niya maintindihan ng sarili. Kung bakit bigla na lamang siyang nakaramdam ng panlalamig dito. Hindi na niya makapasa pusong damdaming dati niyang nararamdaman. May pagbabago na sa feelings niya, ngunit hindi niya alam kung paano bubuksan sa nobya. Sumasakit tuloy ang ulo niya. What the hell are you doing in our school, Joel? Galit na tanong niya sa lalaki nang dumating ito. Sa bahay nito siya tumuloy pagkagaling niya sa eskwela. Mahigit 1 oras nitong hinintay kaya
Nag-init ng husto ang ulo niya. Nakataka si Jonah. Sagot ni Joel na gumuhit ang pag-alala sa mukha. Shit! Bulalas ni Risa na sinipa ang mesang nakapagitan sa kanila ng lalaki. This is all your fault, Joel. Paninisi niya sa binata. Sinabi ko naman kasi sa iyon pa, napatayin mo ng babaeng iyon pero ayaw mong makinig sa akin. Now you're putting us into hell. Galit na galit siya. Tapos na ang maligayang araw ko at pati ikaw ay tiyak na masasabi dito. Hindi ako dapat madamay. Sabi ni Joel na biglang nataranta. Ginawa ko lang ang trabaho ko bilang plastic sergeant Risa. Ngumiti ng pauyam ang dalaga. Kahit ano pa man ang sabihin mo ay sabit ka, Joel. Siguradong sa mga oras na ito ay nasa bahay na si Jonah at ipinagtatapat na kinapapa at lolang lahat. Humawak siya sa sariling ulo at nagpalakad-lakad. Nag-isip ng malalim si Joel. Pagkawan ay maliwalas ang mukha nito. Don't panic, Risa. May pag-asa pa tayong makalusot sa problema ito. Paano? Maang natanong ni Jonah. Umuwi ka sa bahay ninyo at pabulaanin mo mga sinasabi ninyo. Palabasin mo nagsisinungaling siya. Mas malamang na ikaw ang paniwalaan nila dahil nasa iyong mukha ni Jonah. Posibleng maniwala sila sa akin pero mas malaki ang posibilidad na hindi. Sabi ni Risa na alalang-alala ang mukha. Samit, nagalit na naman siya. Ikaw talaga ang may kasalanan ito. Maayos na sana ang mga plano ko pero sinira mo. You're son of the bitch. Akmang sasampalin niya ang kausap, ngunit nahawakan ito ang kamay niya. Hindi natin malulutas ang problemang ito kung dadaanin natin sa init ng ulo. Tayo na sa inyo, tutulungan kitang magsinungaling sa kanila. Wala sina Doña Josefa at David nang dumating si Risa at Joel sa mansion. Ayon sa katulong ay nagpunta daw sa presinto. Ano daw ang gagawin nila doon? Pigil ni Risa ang tangkang panginig ng kanyang tinig. Hindi alam ng katulong ang sagot. Kinabahan si Rita, sinisila naman niya si Joel. Siguro ay pinablatter na nila ako. Kasalanan mo talagang lahat ng ito. Relax, wala namang sinabi ang maid na dumating na ang kapatid mo. Malay mo naman kung hindi na nakarating dito si Jonah. Mahina ang katawan niyon dahil ayaw kumain kaya malamang na nawala ng malay sa daan. Tapos ay nakita ng mga rapist na rape at saka pinatay. Sa pantahan ni Joel. At malamang na kaya sila nagpunta sa presinto ay dahil naraw ng bangkay ng kapatid mo. Natagpuan marahil ng mga pulis. Umaliwalas ang mukha ni Risa sa narinig. Sana nga ay ganun ang nangyari upang manatiling lihim ang tunay niyang pagkatao. Umuwi na si Joel nang dumating sina Doña Josefa at David. Nakahinga ng malugang mag-ina nang makita si Risa. Joel, naihasan ka ba nagpunta? Kaagad na tanong ng kanyang ama. Akala namin ng lola mo ay may masama nang nangyari sa'yo. Kaya nag-report kagad kami sa mga pulis na kinidnap ka. Tumawag kasi dito si Sarn at sinabing umuwi ka daw pero hindi ka naman dumating dito. Nataranta kami ng papa mo. Niyakap siya ni Doña Josefa. Sumayaw ang puso ni Risa sa narinig. Ang sarap-sarap ng pakiramdam niya dahil concerned sa kanya ang mga ito. Hindi na makapapayang ang dalaga na magbago ang takbo ng buhay niya ngayon. Hinanap ko po si Risa, papa. Sabi ni Jonah sa tinig na mabait na mabait. Namimiss ko na kasi siya. Nagiba ang timplada ng mukha ni David sa sinabi. Kalimutan mo nang walang kwenta mong kapatid. Ituring na nating patay ang animal na yun. Lihim na napangiti si Risa sa tinura ng kanyang ama. Nasa mga kamay na niya ang tagumpay. Ano ba ang kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ginagawa sa akin to? Sunod-sunod na tanong ni Jonah sa lalaking nakatayo sa kanyang paanan. Ibinitin siya nitong patiwarik. Nasa harapan na siya ng mansyon kanina nang bigla na lamang siyang hinablot ng taong ito at isinakay sa dala nitong kotse. Pamilyar sa kanyang itsura nitong ngunit hindi niya matandaan kung saan ito nakita. Hindi mo alam kung ano ang kasalanan mo sa akin. Nagtagi sa mga bagang na lalaki sa galit. Tinukot nito ang baril na nakasiksik sa tagiliran nito. Saka ay tinutok sa kanyang sentido. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nawala na naman ang destinasyon ng buhay ko. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Nagugulong sabi ni John. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Noong lamang naisip ni John na ito ang ama ng batang nasagasaan ni Risa. Akala mo siguro ay kinalimutan ko na ang kasalanan mo sa akin dahil tinanggap ko ang pera mo. Naggalawan ng mga muscle sa panga nito dahil sa tindi ng puot. Hindi ako yun. Wika ni Jonah na umiiyak. Kapatid ko yun. Napakasinungaling mo pala. Lalong napuot ang lalaki. Huwag mo akong utuin dahil hindi ako bulag. Tandang-tanda ko ang pagmumukha mong ito. Dumuin ang mukha niya sa dulo ng baril na hawak nito. Alam ni Jonah na kahit ano pa man ang sabihin niya, hindi siya paniniwalaan ng lalaking ito. Kaya hindi na lamang siya nagsalita. Wala siyang ginawa kundi umiyak ng umiyak. Nagulat si Jonah nang makitang may luha ang mga mata ng lalaki. Katulad niya ay umiiyak din ito. Gusto ko na sanang magbagong buhay, pero hindi ko nagagahin dahil wala nang pinakamamahal kong anak. Pinatay mo siya. Aksidente ang nangyari. Hindi ko sinasadya yun. Sabi na lamang ni Jonah. Hindi aksidente yun. Singhal sa kanya ng lalaki. Ngayon ang kapabayaan mo. Kinalabit nito ang baril
Pumaylan lang nakabibing yung putok sa loob ng bumega. Bumagsak sa sementadong sahig ang katawan ni Jonah. Jonah! Pinagpapawisan ng malapot si Sorry ng magising. Ang sama ng napanaginipan niya. Si Jonah nakita niyang inilagay sa kabaong. Bumangon siya at tinignan ang wall clock. Alas 8 pa lamang ng gabi. Halos kaiidlip lang niya, ngunit binangungot siya kaagad. Tumawag siya sa mansyon ng mga Vernon at ang nobya mismo ang nakasagot sa kanya. Walang masamang nangyari dito, ngunit hindi pa malis ang kaba sa dibdib niya. Uminom siya ng maraming tubig at nagpahangin sa salas. Hindi niya napigilan at sariling ito ng pansin sa portrait ni Jonah na nakasabit sa dingding. Nilapitan niya ang larawan ng dalaga at hinaplos. Pakiramdam niya ay miss na niya ito, kayong araw-araw niya mang nakikita sa eskwelahan. Nalilito na si Soren sa damdamin niya. Minsan ay iniisip niyang naloloko na siya. Bakit ganito ang pakiramdam ko? Samantalang kapag kasama ko na si John ay parang gusto kong mainis sa kanya sa loob-loob ng binata. Pakiramdam ni John ay nalamog ang buo niyang katawan matapos siyang bumagsak sa semento. Tumugo pa ang kanyang ulo at makirot na makirot. Parang awa mo na, gamutin ninyo ang ulo ko. Pakiusap niya sa lalaking nakaupo sa silyang tumba-tumba habang umiinom ng beer. Naglandas sa kanyang pisngi ang malapot na likidong pumuslit mula sa kanyang ulo. Huwag kang maingay dyan, sabi lamang ng lalaki na patuloy sa pagtungga ng iniinom na beer. Umiyak na naman si Jonah. Siya nagsasuffer sa kagagawa ng kanyang kapatid. Kung alam lang niyang ito palang hihila sa kanya patungo sa kapahamakan, ay hindi na sana niya pinilit ang amang tanggapin ito at patirahin sa mansyon. Nasa dugo na ni Risa ang kasamaan. Hindi niya alam kung bakit nagkaganon ito dahil hindi naman masama ang kanilang ama, ang yumao niyang mama. Ayon sa kwento ng kanyang papay ubod ng bait, mahirap lang ito ngunit minahal ni David dahil sa taglay nitong kabutihan. Kung na iba-ibang tao lang ang nasa kalagayan ngayon ni Jonah, ay tiyak na hihilingin na lamang sa langit ang katapusan ng kanyang buhay. Ngunit hindi ganon ang dalaga. Nais niyang mabuhay alang-alang sa mga taong nagmamahal sa kanya. Isa pa hindi siya makapapayag na baunin sa libingan ang kasamaang pinaggagawa ni Risa. Naiintindihan ko ang nararamdaman ninyo. Masakit talagang mawala ng anak. Sabi ni Jonah sa lalaki nang ibalibang nito sa dingding ang bote ng beer na wala ng laman. At ganoon din ang nararamdaman ng pako kapag pinatay ninyo ako. Masasaktan siya ng labis pati na ang lola ko. Tumindig ang lalaki at tinura niya at saka tumawa ng malulong. Iyan ang gusto kong mangyari. Sabi nitong hindi pa rin maputol-putol ang pagtawa. Ang maramdaman ng ibang tao ang sakit na palagi kong nararamdaman. Itinuro nito ang kaliwang bahagi ng dibdib. Kayo kasing mga mayayaman ay walang pakialam sa damdamin naming mahihirap. Kayo ang nagtulak sa amin gumawa ng masama. Sa makatuwid ay kayo ang nagpapasama sa amin. Kapag kami ang nagkasala, ay nagbabayad kami sa madilim na bilangguan. Pero kapag kayong mga mayayaman ang nang-aagrab dahil sa mga katulad namin mga busabos, ay baliwala lang sa inyo. Pagsisentimiento nito. Tumahimik si Jonah at matamang pinakinggan ng lalaki na nagpatuloy sa pagsasalita. Nung bata pa ako ay nirip ng kanyang amo ang inay ko. Dahil sa sobrang kahiyan ay nagpakamatay ang nanay ko. Tapos ay kinidnap naman ng mayayamang binata ang ate ko. Pinagtulong-tulungang gasain, pinagsasaksak, hiniwa ang mga masiselang bahagi ng katawan. Binaboy. Malakas nitong sabi na nangilid ang mga luha. Marami ang nakakaalam kung sino-sino ang dapat managot, pero hindi nabigyan ng hustisya ang sinapit ng kawawa kong kapatid dahil wala kaming pera. Nagpakamatay din ang tatay ko dahil hindi niya nakayanang dalhin ang sakit at kahihiyang tinamo ng aming pamilya. Nagtagis ang bagang nito at kumayumang magkabilang kamao sa galit. Halos hindi makahinga si Jonah habang pinapakinggan ng lalaki. Damaniya ang sakit. Nang dinaranas ito, sa kabila lang lahat ay pinilit kong mabuhay ng marangal. Nagtrabaho bilang delivery boy sa isang mayamang inchik. Pero alam mo ba kung ano ang nangyari? Mapait itong umiling. Na-frame pa ko. Pinagbintangang drug po siya. Sinuntok nito ang simentadong dingding. Hindi ko alam na bawal na gamot pala ang laman ng mga idiniliver ko. Humawak ito sa ulo. Nakulong ako. Nang makalabas ay pinilit ko pa rin mabuhay ng marangal. Para malupit kayong mga mayaman. Ako ang pinagbintangan ng amo ko na gumahasa at pumatay sa kanyang anak. Sa galit ko, nagpakasama ako. Nagnakaw ng rape pero hindi ako pumatay. Tumingin ito sa kanya at ngumisi. Ngayon lang ako papatay at ikaw ang kauna-unahang taong papatayin ko. Kinilabutan si Jonah sa narinig. Pero ang gusto ko, unti-unti kitang papatayin. Dinampot nito ang basag na bote ng beer at saka lumapit sa kanya. Nung malaman kong buntis ang maid na na-rape ko,
At namatay ng mga anak ay nagpakabait ako sa kulungan. Nabigyan ako ng parol at nakalabas. Kinuha ko ang aking anak sa bahay ampunan at nakako sa sariling bibigyan siya ng magandang bukas. Pero hindi ko na matutupad ang pangakong iyon dahil pinatay mo siya. Napasigaw si Jonah sa sakit ng sugatan ng kanyang baso. Masakit uyam itong ngumiti. Pero mas masakit pa dyan ang naramdaman ko. Matindi ang kirot na dulot ng sakit ng kalooban. Hindi nagsalita si Jonah. Patuloy siya sa pag-ungol habang ang mga luha ay walang tigil sa pagpatak. Naghalo ang pula at puting likido. Kumislot ang mukha ng lalaki habang nakatingin sa kanya. Inuntog nito sa sementong sahig ang kanyang ulo upang patahimikin siya. Ngayong tapos na tayo sa pag-aaral ay panahon na siguro upang pag-usapan natin ang tungkol sa ating kasalsaran. Sabi sa kanya ng dalaga habang sinusubuan siya. Hindi nakasagot ang binata. Ang nasa isip niya ay makapag-break sa dalaga, ngunit wala siyang lakas ng loob upang gawin niyon. O bakit hindi ka makasagot, darling? Hinaplos nito ang mukha niya. Nakapagtatakang nakaramdam siya ng kilabot sa halip na magusto ng ginagawa ng dalaga. Wala pa kasi sa isip ko ang pag-aasawa. Katwiran ni Soren na hindi tumingin sa dalaga. Ganun ba? Gumuhit ang lungkot sa mukha ni Risa. Hindi niya napigilang huwag bumuntong hininga. Pero bakit naman, Soren? Ano pa ba ang gusto mong abutin sa buhay bago ka magpamilya? Nasa'yo na ang lahat. Degree holder, sariling negosyo. Wala nang kulang. May kulang pa, Jonah. Dito sa puso ko. May nawawala at iyan na yung pag-ibig ko sa'yo. Naisa ng isa tinig ni Soren ngunit sinarili na lamang niya. Marriage is everlasting commitment for me. Ayokong matulad sa iba na humantong sa paghiwalay. Kaya kailangan munang tiyakin natin mabuti sa ating mga sarili na mahal nga natin ang isa't isa. Paliwanag ng binata. Ako sigurado na akong ikaw nais kong makasama sa habang buhay. Sabi ng dalaga na bakas ang katapatan sa tinig. Hinawakan nito ang kamay niya at ninala sa tapat ng kaliwang bahagi ng dibdib. Damahin mo ang tibok ng puso ko, Sam. Walang ibang sinasambit iyan kundi pangalan mo. Buong kakornihang wika nito. Nagtaka si Soren dahil hindi dating ganito ang John ang nakilala niya. Napatanga siya nang bigla na lamang sinitong sinilang mapusok na halik sa mga labi. Kahit hindi niya nakikitang pinagtitinginan sila ng ibang customer ng restaurant, ay nakaramdam siya ng pagkapahiya. Bakit ka ba nagagalit? Puno ng pagtatampong tanong ni Risa kay Soren nang makarating sila sa parking area kung saan nakaparada ang kotse ng binata. Hindi ako galit, pinagsasabihan lang kita. Pagtutuwid ng lalaki sa mahinahang tingin. Hindi na kasi ikaw ang dating John na nakilala ko. Mahinhin ka noon at konserbatero. Bakit nagbago at naging agresibo? I just want to show you my love, my affection. Masama pala sa iyo yun. Gustong maiyak ng dalaga habang nagsasalita. Hinakbayan ni Soren ng nobya. Pwede mo namang ipakita ang tenderness mo sa akin na hindi na kailangan gumawa pa ng eksenang nakakatawag pansin sa mga tao. Ibang-iba ka sa lahat ng lalaking nakilala ko, Soren. Ang lamig-lamig mo. Wala kang nasabi ni Risa nang hindi sinasadya. Huli na ang lahat para bawiin niya ang katagang lumabas sa kanyang bibigyan. Yun, may iba pang lalaki sa buhay mo maliban sa akin? Naghalo ang galit at pagtataka sa mukha na tanong ni Soren. I thought nag-iisa lang ako sa buhay mo. Yun pala'y may inililihim ka sa akin. Napalunok ng laway si Risa. Nag-iisip ng sasabihin. What I mean is, naghahagilap siya ng pinakatamang katwiran. Hindi ka katulad ng mga lalaking naging boyfriend ng mga kaibigan ko't kakilala. My friends always telling me about their boyfriends. Kabaligtaran ka sa kanila. Pilit siyang ngumiti. But don't worry, ikaw ang tipo kong lalaki. Hindi nagsalita si Soren. Nakatitig lamang ito sa kanya habang nakakunot ang noo. Isang kotse ang dumating at pumarada sa tabi nila. Bumaba ang sakay nito, si Edmund. Nakita sila nito at lumapit ito sa kanila. Hi Jonah, kumusta na si Risa? Hindi pa ba siya umuwi? Simula nang maglayas siya sa inyo? Hindi pa. Sagot ni Risa ang hindi makatingin ng tuwid sa nagtatanong. Alam niyang simula nang makapaghiwalay siya sa lalaking ito, ay nagkalit-letse na ang buhay nito. Palagi nang naglalasing lalo na nang malamang na wala siya. Minsan ay nakaramdam siya ng pagkakonsensya at parang gusto niyang pagsisihan ang ginawa niya sa kanyang buhay at kay Jonah. Ngunit sa tuwin ay nangingibagabang ang kasakaman niya. Ayaw niya mawala ang lahat ng bagay na ngayon ay nasa kanya. Kapag umuwi siya ay paalam mo kagad sa akin ha. Kasi kahit sinaktan ako ng kapatid mo ay mahal na mahal ko pa rin siya. Matapat nitong wika. I miss her so much. Gumaralgal ang tinig nito at tila ibig umiyak. Kalimutan mo na ang kapatid ko dahil hindi mo na siya makikita pang muli. Sabi ni Risa. Huminga ng malalim si Edmund na taltang nagpipigil na huwag umiyak. Please don't say that again. Hindi ko matanggap. I know na magkikita pa kami muli. Pagdating ng araw na yun ay patutunayan ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Lahat ay ibibigay ko sa kanya. Sakay na si Risa at Soren ng kotse. Pero hindi pa rin mawaglit-waglit sa isip ng dalagang sinabi ni Edmund. Sana ito na lang minahal niya.
at hindi niya kayang turuan ng puso si Soren ang itinitiribok nito. True love niyang lalaking hindi niya totoong pag-aari. Lakad at takbo ang ginagawa ni Jonah habang tinutugis siya ng lalaking kumidnap sa kanya. Akala niya ay pakakawalan na siya nito kanina ng kalagansiya. Yun pala'y gusto lang siya nitong paglaruan. Animo siya isang kriminal na tinutugis ng mga pulis upang isalvage. Sige, tumakbo ka pa hanggat kaya mo. Narinig niyang sigaw ng lalaki, kasunod ang malutong na tawa. Nag-i-enjoy itong makita siya nagkakandara pa sa pagtakas. Puno na ng galos ang katawan niya dahil palagi siyang nadadapa at natutusok ng mga matutulis na sanga ng mga kahoy na dinadaanan niya. Humihingil na sa pagod si John at halos hindi na niya kayang dalhin ng katawan niya, ngunit wala siyang ibang mapagpilian kundi pilitin ang sarili. Isang putok ng baril ang nagpataranta kay John kaya't nadapa siya. Tinangka niyang bumangot, hindi niya kayang buhatin ang sarili. Pilit siyang gumapang papalayo, ngunit wala na siyang matatakasan. Mangina ang pupuntahan niya. Pumikit na lamang si Jonah nang maramdamang nasa tapat na niya ang lalaki. Kinalabit nito ang baril, ngunit hindi ito pumutok. Wala nang bala. Thanks God, naibulalas ni Jonah. Hindi pa niya oras. Anong thanks God? Nanguuyam na sabi ng lalaki. Baka akala mo ibubuhayin kita. No way, papatayin na kita. Nagsasawa na ako sa pagpapahirap sa'yo. Bago pa man lubos na naintindihan ni Jonah ang ibig sabihin ng lalaki, ay binuhat siya nito at saka inihagis sa bangin. Nakapatay ako. Sigaw ng lalaki na tila nababaliw. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakapatay ako. Tumalilis ito ng takbo papalayo sa lugar na iyon. Anong okasyon ba ito, Jonah? Bakit kailangan dito pa tayo sa kwarto mo mag-inuman? Takang tanong sa kanya ng lalaki na hindi ginagalaw ang alak na nasa kupeta nito. Gusto ko lang i-celebrate ang pagbabalik ni Risa, sabi niyang pilit pinakaswalang tingin. Doble ang saya ko ngayon, Soren, dahil nakuha kong kumbinsihin sina Lola at Papa na dalawin sa ospital ang walang malay kong kapatid. Pero sa mula sa mukha niya ang katotohanan sa kanyang mga sinasabi. Look, Jonah, why don't we go to your sister instead of doing this? Tanong ni Soren na kinuha ang kupeta sa kanyang kamay. Tayo na sa ospital, alamin natin kung nagkamalay na si Risa. Ayoko, Soren, nakailing na tutol ni Risa. I don't want to see my sister in her critical condition. Tumulo ang luha niya. Hindi niya alam kung totoo ang pag-iyak niya o bahagi yun ng kanyang drama. Si John nakitang-kita niyang ebidensya sa katawan nito. Ang natamong matinding pagpahirap, puno ng latay ang katawan, ang sugat sa braso, mga pasa sa tiyan at may sugat sa ulo. Hindi niya malaman kung ano ang gagawin. Gusto niyang tuluyan si Jonah bago pa man ito magising upang panatilihing lihim ang pagkatao niya. Ngunit bukod sa hindi niya kayang pumatay, ay wala siyang nasisilip na pagkakataong gawin ang nasa isip. Palaging nasa tabi ni Jonah si Edmond at kahit minsan ay ayaw nitong iwanan ng dalaga. Piniga ni Risa ang utak sa pag-iisip ng solusyon sa kanyang problema. Napangiti siya nang may pumasok sa kanyang utak. Inutusan niyang kumuha ng pagkain si Soren sa kusina. Nang malakalabas ito ay dali-dali siyang kumuha ng gamot na pampatulog sa kanyang medicine cabinet. Hinulog niya sa kupeta ni Soren saka hinalo-halo. Aangkinin na kita ng lubusan, Soren, sabi niya sa isip. Ano ang ibig sabihin nito? Ang malakas na tinig ni David ang nagpagising kay Soren mula sa himbing ng pagtulog sa carpeted na sahig. Takang-taka ito nang matuklas ang nasa tabi nito si Risa. Kapwa sila walang saplot sa katawan at magkasalo sa isang kumot. Huwag kayong magagalit, Papa. Awat ni Risa sa ama nang makitang pagkuyong ng magkabilang kamao nito. Pakakasalan ho ako ni Soren. Pananagutan niyang nangyari sa amin. Dapat lang, sabi ni David na tumalikod na sa kanila. Jonah, ano itong ginawa mo sa akin? Tanong na sa kanya ni Soren na nakasungaw ang puot sa mga mata. Bakit mo ako nininang? Ako ang dapat magtanong sa iyo ng ganyan, Soren. Bakit mo ako inang-kinang wala ka sa tamang panahon? Sabi ni Risa na hindi tumingin sa binata. Pumangon siya at nagsuot ng damit. Hindi niya lintana ang galit sa mga mata nito. Nakikiusap ako sa iyo, Jonah. Huwag mo nang sabihin sa kanila ang totoong nangyari. Hayaan mong matikman ng kapatid mo ang kaligayang hindi niya naranasan sa loob ng napakahabang panahon. Sabi sa kanya ng babaeng nakasuot ng puting damit. Kilala niya ang babae. Ito ang mama niya. Hindi niya malilimutan ang mukha nito dahil nakasabit sa kwarto niya ang portrait nito at araw-araw niyang nakikita. Pero paano naman ako, Mama? Hindi ko kayang akuin ang kasalanan ginawa ni Risa. Wika ni John ang nahihirapan ng kalooban. Kapag nalaman ng ama ng batang nasagasaan ni Risa na buhay pa ako, ay tiyak na hindi niya ako titigilan. Papatayin niya ako, Mama. Mas mabuti pang ikaw ang mapatay niya, huwag lamang si Risa, anak. Sabi ng mama niya na nangilid ang luha sa mga mata. Mama, bakit gusto mo akong magbayad sa kasalanan ng kapatid ko?
Ngunit hindi na siya sinagot ng ina. Naglaho na ito sa dilim. Mama, Risa, salamat at nagkamalay ka na. Ang nakangiting mukha ni Edmund ang nakita ni John nang magdilat siya ng mga mata. Nananaginip lang pala siya. Kinapa ni John ang sarili. Ang gaan-gaan ng pakiramdam niya para siyang papel. Napapikit siya nang maalala ang mga pagpapahirap na ginawa sa kanya ng lalaking pinagkasalanan ni Risa. Ang pagpalo nito ng sinun sa kanyang katawan, ang paghiwa nito ng blade sa kanyang braso, ang pagpukpok nito sa kanyang ulo, at higit sa lahat ay ang ginawa nitong paghulog sa kanya sa bangin. Nakala niya ay katapusan na niya. Salamat na lamang at sumabit siya sa isang tuod. Kasunod na hindi na niya alam ang sumunod na nangyari. Mahigit 1 buwan kang walang malay, Risa. Akala ko hindi ka na magigising pa. Sabi ni Edmund na pinaghalikan siya sa kamay. May ingat na binawi ni John ang kamay sa lalaki. Bumuka ang kanyang bibig upang sabing hindi siya si Risa. Ngunit hindi niya ituloy nang maalala ang sinabi ng kanyang ina sa kanyang panaginip. Bumukas ang pintuan ng pribadong silid na kinaroroonan nila at iniluwa si David at Doña Josefa. Mabuti at nagkamalay ka na, sabi ng kanyang ama nang lumapit sa kanya. Pinukulan siya ito ng masamang tingin. Suminyas ito kay Edmund upang palabasin ang binata. Nasaan ang perang ninakaw mo sa akin? Tanong nitong naggalawan ng mga masasama. Hindi malaman ni Jonah kung anong gagawin at sasabihin. Wala siyang salitang makapa sa isip. Huwag mo muna siyang kausapin iyo. Saway ni Doña Josefa sa anak. Pinukulan siya ito ng masamang titig. Matulog ka itli at pagkising mo tiyakin mong maganda ang magiging sagot mo sa iyong ama. Lola, sambit ni Jonah na bakas sa tinig ang pananabik sa abuela. Gusto niya itong yakapit at halikan. Mahal na mahal siya nito. Nung maliit pa siya ay madalas nitong dinadala sa iba't ibang bansa upang ipasyal. Nagkaroon lang ng gap ang kanilang pagitan nang dumating si Risa. Nagtatampo ang abuela sa kanya dahil ayaw niyang makasinig sa sinasabi nitong huwag pag-ukulan ng pansin ng kapatid. Isa pang labis na ikinasasama ng loob nito'y ang pamimilit niyang patirahin sa mansyon si Risa. Kailan ka pa natutong tumawag sa aking lola? Pauyam na tanong ni Doña Josefa. Dahil kung tawagin ito ni Risa ay lumalagapak na Doña Josefa lang. Lola, huwag ho kayong magalit sa akin. Sabi ni Jonah na gustong maiyak sa sama ng loob. Umismid lang ang abuela. Kung noon ay galit na galit ako sa iyo, ay mas lalo na ngayong gumawa ka ng isang malaking kasalanan. Magnanakaw ka, manak ka sa ama mo. Mama, huwag. Huli na para pigilin ni David ang bibig ng ina. Panahon na para malaman niya kung ano ang tunay niyang pagkatao. Sabi ni Doña Josefa na inlapit sa kanyang muka. Anak ka ng isang rapist at magnanakaw. Hindi ka namin kadugo. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ka namin magawang mahalin kahit anumang pagpipilit ang aming gawin. Napatanga si Jonah sa narinig. Hindi siya nakapagsalita. Tama ang kasabihan kung anong puno ay siring ng bunga. Katulad mo, kahit itinago namin ang tunay mong pagkatao, ay lumalabas talagang tunay mong kulay. Manang-mana ka sa ama mo. Patuloy ni Doña Josefa. Nakalabas na ang dalawang ngunit hindi pa rin nakahuma si Jonah sa kabiglaan. Bigla niyang naisip ang lalaking kumidnap sa kanya at ang sinabi ng kanyang ina sa panaginip niya. Nabuo ang hinala niyang lalaking iyon nang siyang gumahasa sa kanyang ina at siyang ama ni Risa. Nang muling magbalik sina David at Doña Josefa ay pinilit na ng mga ito si Jonah na sabihin kung nasa ang 5 milyong piso. Walang masabi ang dalaga kahit pinagbantaan siya ng mga ito. Babalik ako uli bukas at kapag hindi mo pa rin sinabi kung saan mo nilagay ang pera ay papakulong kita. Wala na akong pakialam may iskandalo man ang pamilya natin. Sabi ni David na nagtagis ang bagang sa galit. Papa, kahit patayin niyo kay wala akong alam sa mga sinasabi ninyo. Umiiyak na paliwanag ni John. Huwag mo na akong tawagin papa dahil hindi kita anak. Wika ni David na tinabig ang kanyang kamay ng tangkay niya itong hawakan. Ako ang anak ninyo papa. Ako si Jonah. Pagtatapat niya, hindi na niya kayang maglihim sa ama. Nasiraan ka na yata ng ulo. Sabi ni Doña Josefa na nagpapailing sa galit. Ang mabuti pa iyo ay padala lang natin ang babae ito sa mental hospital. So, nito. Nag-hysterical si Jonah sa narinig. Hindi sira ang ulo. Nagsasabi ako ng totoo. Ako si Jonah. Si Risa ang may kagawan kung bakit nagkapalit kami ng mukha. Narinig mo iyo. Talagang nasisiraan na ito ng ulo. Hindi yan nasisiraan ng ulo, mama. Umaarte lang yan. Yan ba naman ang paniniwalaan natin? Haslar yan sa paggawa ng kung ano-anong kalulukuhan. Mani yan sa ama niya. Nagtagis ang mga bagang ni David habang nagsasalita. Tinawag ng lalaki si Edmund. Pwede na ba namin ilabas ang pasyente? Pwede na ho pero kailangan may private nurse na magbabatay sa kanya. If you agree, I personally recommend myself to take care of her at your home. Saglit na pinag-aralan ni David ang mukha ni Edmund. Pagkuha na yung umiling. Hindi na niya kailangan ng private nurse. She's strong enough and I'm sure she can be able to manage herself. But, bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Putol ni David sa tangkang pagprotesta ni Edmund. Pasyente namin to, kami ang masusunod ko ang gusto namin gawin.
Pero huwag mong sabihin porket boyfriend ka niya ay may karapatan ka na sa kanya. Si Doña Josefa na naman ang pumutol sa night sa bahay ni Edmond. Nang araw na yun ay lumabas na ng pagamutan si John na hindi malaman ang gagawin kung paano papapaniwalain ang atong ama at lola niyang si John. Hindi bale, mamaya pag uwi ko sa bahay maghaharap kami ni Risa. Pipilitin ko siyang ipagtapat ang katotohanan, sabi ni John sa isip habang tumatakbo ang sasakyan pa uwi sa mansyon. Parang piniga ang puso ni Jonah nang makita ang malaking portrait ni Risa at Sorry na nakasabit sa dingding ng kanilang salas. Kasal na ang dalawa. Nabulalas niya sabay ang pag-iyak. Takang napatingin sa kanya sina David at Doña Josefa. Ano sa kayo kung nagpakasal na sina John at Soren? Painitang tanong ng abuela. Umanda na naman ba ang pagkaingkitera mo? O masama ang loob mo dahil hindi mo nalaman ay kinasal na ang kapatid mo? Mahal ko si Soren, sabi ni Jonah sa pagitan ng pagluha. Ang sama mo talaga. Galit na dinuro siya ni David. Hindi ka na nahiya sa amin. Ipinangangalandakan mo pang may gusto ka pa sa asawa ng kapatid mo. Ako ang may karapatan kay Soren, papa. Hinarap ni Jonah ang galit na ama. Please believe me, ako si Jonah. Itinuro pa niya ang sarili. Napapailing si David sa inis. Ayokong problemahin kung nagdadrama ka lang o talagang nasisiraan ka na ng ulo. Tumalikod dito sa kanya. Hindi mo ako malulusutan, Risa. Alam kong paraan mo lang yan upang makatakas sa kasalanan mo. For the sake of peace, ay hahayaan kitang tumira uli sa mamamahay nito. Basta't ibalik mo lamang sa akin ang perang ninakaw mo. Pagwigla siya nitong hinarap at dinuro sa mukha. Otherwise ay mabubulok ka sa loob ng kulungan. Kapag tinakasan mo naman ako, ay ipapablatter kita. Magtatago ka habang buhay sa batas. Kung gusto mong magkagaroon ng buhay mo, ay takasan mo. Ako, umiyak na tumakbo patungo sa kwarto si Risa. Ang pakay niya ay kusapin ng kapatid. Ngunit na magana lamang ang kamay niya sa pagkatok ay walang nagbukas sa kanya ng pinto. Kwarto mo yan, bakit ba katok ka pa ng katok? Narinig niya ang sabi ng abuela. Pinihit niya ang doorknob at bumukas o yun. Walang tao sa loob. Tumakbo na naman siya patungo sa kwarto niya. Naroon nga pala si Risa dahil nagpanggap itong siya. Risa, malakas na tawag niya sa kapatid. Walang sumagot sa kanya sa kabila ng sunod-sunod niyang pagsigaw. Hoy, huwag kang mag-iskandalo. Narinig niya ang boses ng papa niya na galit na galit. Wala na si Jonah. Nagpunta sila ni Soren sa Hong Kong para mag-honeymoon. Pumigay ang tuhod ni Jonah sa narinig. Sumandal siya sa nakapinid na dingding at saka unti-unting dumausdos. Risa, bakit mo inagaw ang lahat sa akin? Sigaw niya. Edmond, tulungan mo akong magpaliwanag sa kanila na hindi ako si Risa, sabi ni Jonah sa binata nang dumalaw ito sa kanya. Iyak siya ng iyak sa harapan nito. Tinitigan siya ng binata, halatang pinag-aaralan ng kanyang mukha. Narinig ko ang lahat ng sinabi ng iyong papa at lola. Alam ko nang hindi ka tunay na dugong Vernon at hindi rin lingid sa akin kailangan mo nakagalaw ka ng malaking halaga sa kaha ng papa mo, pero hindi yan sapat na dahilan upang magkanwari kang nasisiraan ng ulo. May solusyon pa sa problema mo. I promise to help you sa abot ng aking makakaya. Nanlumo si Jonah. Walang gustong maniwala sa kanya. Hindi na niya alam kung mananahimik na lamang o patuloy na igigit ang katotohanan. May pera ako sa bangko. Kukunin ko lahat iyon para may balik ko sa iyong papa ang perang kinuha mo. 2 milyon lang iyon pero isasanla ko sa bangko ang bahay ko sa Alabang para makompletong 5 milyon. Bumuntong hininga ito. Don't think that I'm consistent in what you did. Gusto lang kitang tulungan, Risa. And I hope you learned your lesson. Never do that again. Hindi makapagsalita si Jonah. Nakaramdam siya ng paghanga sa binata. Gusto ko sanang malaman kung nasaan ka sa loob ng maraming buwan. Paano kang napunta sa bangin? Hanold that ka ba at natangay ang 5 milyon? Iyak lang ang narinig ng binata mula kay John. Hindi kita pipilitin kung ayaw mong magsalita. Ang masasabi ko lang ay makakatulong sa iyo kung sabihin mo kung sino ang sumalbahe sa iyo. Kahit sabihin ko man sa iyo, hindi ka maniniwala dahil ayaw mong paniwalaan ako si Jonah. Sabi ng dalaga at lalong umiyak. Kahit kayo pa sabihin ng ikaw si Jonah ay wala talagang maniniwala sa iyo, Risa. Tigilan mo ng kalokohan mo, okay? Nang magbalik si Edmond kinabukasan ay dala nito ang 5 milyon. Hindi ako naniniwalang galing kay Edmond ang perang to, Risa. Sigurado ako na ito pa rin ang ninakaw mo sa akin. Kinasadwan mo lang si Edmond upang palabasing inosente ka. Sabi ni David ng makalisang binata. Hindi na lamang nagsalita si Jonah. Malungkot na tumingala na lamang siya sa kisame. Ano ang gusto mong gawin ngayon sa buhay mo? Untag ng kanyang ama. Ipagpatuloy mo ba ang pag-aaral mo o magmumukmo ka lang dito sa bahay? Tapos na akong mag-aaral. Sagot ni John ang itinunang paningin sa diploma, nakakwadro at nakasabit sa dingding. Don't you saw it? That's the evidence. Sira ka bang talaga o nasisiraan lang?
Dinuro siya ng ama sa ulo. Kung ayaw mong ipadala kita sa mental ay tigilan mo ng pagsasabing ikaw si Jonah dahil kahit bumaligtad man ang mundo ay hindi ka maaaring maging siya. Malayong malayo kay ni Jonah. Bear it in your mind. Pareho ang boses namin ni Risa. Iisa ang taas at laki namin. Was doubtful to believe. Kumirot ang ulo ni Jonah sa kaisipang iyon. Kung sana'y may mark sign sila ni Risa sa katawan na siyang magpapatunay sa katotohanan. Ngunit wala siyang katibayang maipakita. Pumasok sa isip niya si Joel pero alam niyang hindi ito makakatulong sa kanya. Habang buhay na akong mabubuhay sa katauhan ni Risa. Sumakit na naman ang loob niya sa kaisipang iyon. Tambak, makakatulong ito sa akin. Naisip yun ni Jonah. Ano ba ang ipapakita mo sa akin at binubulabog mo ako sa aking pamamahinga, Risa? Masama ang timplada sa mukha ng kanyang ama nang pagbuksan niya ito ng pinto. Iniabot ni Jonah sama ang papel na may thumbmark niya. Tingnan mo yan, Papa, at ikumpara sa thumbmark ni Risa na inaakala ninyong ako. Kalokohan, sabi lamang ni Damit na nilamukos ang papel at itinapon sa kalapit na basurahan. Pinatuyayan mo lamang na nagsisinungaling ka sa mga sinasabi mo dahil kung ikaw nga si Jonah ay matatandaan mo sana na kahit minsan sa buhay may hindi ka gumagamit ng thumbmark dahil ayaw mong nadudumihan ng daliri mo. Nalungo si Jonah. Nakalimutan niya yung dala ng sobrang pagnanais na mapalabas ang totoo. Isa-isa niyang tingnan ng kanyang mga daliri at pinakita sa ama. Tingnan ninyo ang mga daliri ko. Kakaiba sa kay Risa. Damin mo ang palad ko. Malambot hindi katulad sa impostor na nasa Hong Kong na matigas. Tigilan mo ang kalokohan mo. Sabi lamang ni David na tinabig ang kanyang kamay. Oo nga pala. Minsan hindi nagkaroon ng panahon ng kanyang papa na damhin ang palad niya. Palagi itong busy sa negosyo. Kahit nasa bahay ay ayaw magpa-istorbo dahil kulang ang oras sa pagbabasa at pagpipirma ng mga papeles. Halos hindi na nga sila nagkikitang mag-ama. Pero may pag-asa pa siya. Ang lola niya, kabisado ng abuela ang mga kamay niya. Ngunit nang kumatok siya sa kwarto ni Doña Josefa ay walang nagbukas sa pinto. Piningit niya ang doorknob at bumukas iyon para lamang makita niya ang dugo ang katawan ng lola niya. May tama ito ng bala sa ulo. Lola, malakas niyang sigaw. Nabulabog ang lahat ng tao sa mansyon sa lakas ng palahon niya. Lupapit ang mga ito. Bakit ka? Hindi na ituloy ng papa niya ang tanong na iyon nang nakitang nangyari kay Doña Josefa. Nawala ang 5 milyon sa kaha ni Doña Josefa. Iyon ang perang galing kay Edmund. Ipinatago ni David sa ina upang makasigurong walang makakagalaw habang hindi pa ito na ipapasok sa bangko. Pero sa malas ay napasok sila ng magnanakaw nang hindi nila namalayan. Basag ang window glass sa kwarto ng Doña nang tiyak dumaan ang magnanakaw. Dumating mula sa Hong Kong si Risa at Soren 2 araw magmula nang ibol si Doña Josefa. Hindi napigilan ni John ang pagtulong ng luha niya nang makitang magkaakbay dalawa. Ang sakit-sakit ng loob niya. Si Risa nang makita siya ay kaswal lang ang reaksyon nito. Hindi mababakasan ng kahit kaunting pagkagulat at pagkabahala. Magaling talaga itong umarte. Marahil kung naging artista ito, ay uulanin ito ng award bilang Best Actress. Nakita ni John ang panayang alo ni Risa sa papa nila. Sana ay hindi lumapit dito dahil galit pa rin sa kanyang ama at binabantahan siya nitong huwag itong lapitan. Nakita siya ni Soren na malungkot na nagmumukmuk sa isang tabi. Lumapit ito sa kanya at kinausap siya. Kumusta ka na, Risa? Saan ka nagpunta sa loob ng maraming buwan? Kinidnap ka ba o hinulda? Sunod-sunod itong tanong. Bago pa man nakapagbukas ng bibig si John ay lumapit na sa kanila si Risa at inilayo sa kanya si Soren. Ang lalaking dati ay pag-aari niya. Ngayon ay pag-aari na ng iba. At ang masakit, sarili pa niyang kapatid ang umagaw dito. Alam mo, John, na malaki na talaga ang ipinagmamundo mo. Hindi ka lang silosa at nagar, bastos ka pa. Sabi ni Soren kay Risa nang makarating sila sa kusina ng mansion. Kausap ko ang kapatid mo tapos bigla mo na lang akong hinablot, hindi ka na nahiya. Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Kaya siguro nung pa gustong umuwi dito sa Pilipinas ay dahil sa kapatid ko, ano? Nangako sa ang tono ni Risa. Bakas ang pagsiselo sa mukha. May gusto ka sa kanya. Hindi ito nagtatanong kundi direktang nagbibintang. Umamin ka. Umiyak siya. Naloloka ka na ba? Napapailing si Soren sa inis. Yan na ang napapala mo sa ginawa mong panlilinlang sa akin. Ang alipini ng selos. Huwag mo isumbat sa akin ang ginawa kong yun, Soren. Nagawa ko yun dahil sa laki ng pagmamahal ko sa iyo. Ayokong mapunta ka sa iba. Lahat ay ginawa ko para sa iyo. Please, Soren, tapatan mo ang pag-ibig ko sa iyo. Hindi sumagot ang lalaki. Pumuntong hinig na lamang ito. Bakit nagkaganito ka, Soren? Hindi ba noon ay baliw na baliw ka kaya? Sa akin, mahal na mahal ako. Kaya kahit anong gawin ng Risang pag-flirt sa iyo ay hindi mo siya pinatulan. Nasaan ang dating mong pag-ibig, Soren? Bakit hindi ko na madama? Noon pa man ay sinabi ko na sa iyong tiyakin muna natin ang ating mga sarili kung mahal natin ang isa't isa. Dahil sa mundong ito walang permanente kundi pagbabago. Pero hindi ka nakinig. Bumugawa ka ng paraan upang itali ako sa iyo.
Ganun pa man ay sinikap kong gampanan ang tungkulin ko sa bilang asawa. Pero mahirap kang sakyan, Jonah. Hindi na ikaw ang dating babaeng manal ko. Masyado kang selosa at halos talihan mo na ako sa leg. Hayaan mo't hindi na ako magsiselos. Basta mangako ka lang na hindi ka titingin sa ibang babae. Lalong-lalo na kay sa kapatid ko dahil malaki ang pagkakagusto niya sa'yo. I can trust you, Lauren. Baka akitin ka niya. God, nasa punang lalaki ang sarili mo. Nakaburo lang lola mo sa sala. Pero kung ano-ano, yung iniisip mo, magtigil ka nga. Stop acting like dahil nagmumukha kang mistress. Feeling ko kapag nagsiselos ka na ay hindi ikaw nagmamay-ari sa akin. Namula ang mukha ni Risa sa sinabi ng asawa. Risa, mag-usap tayo. Sinunggaba ni John ang braso ng kapatid at saka din nila sa silid nito na ngayon ay silid na niya. Ano ang pag-uusapan natin? May kabang mababa ka sa tinig ni Risa, ngunit pilit nitong tinatakpan sa pamamagitan ng pagtatry. Kailangan mo pa bang itanong? Gumuhit sa mukha ni John ang matinding galit. Matapos mong agawin ang latsakin ay nagkukunwari ka pang inosente. Wala ka talagang konsensya at hindi ako dapat magtaka dahil may nakasama mo. Wala sanang balak si John ang ibunyag ang tunay na pagkatao ni Risa, ngunit hindi na siya nakapagpigil dahil sa laki ng kasalanan ginawa nito sa kanya. What the hell are you talking about? Nagkasalubong magkabilang kilay ni Risa sa galit. Hindi ka anak ni Papa. Ang ama mo ay isang magnanakaw at rapist. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ka nagawang mahalin ni Lola at Papa. Alam kong hindi mo yun kasalanan, pero bakit gumawa ka ng kasalanan, Risa? Hindi mailarawan ang reaksyon sa mukha ni Risa sa narinig. Walang salitang lumuwas sa bibig nito nang iniwan niya. Ilang sandali pa'y pinuntahan siya ng kanyang ama. Ano namang kalokohan ang sinasabi mo sa kapatid mo, Risa? Paninitan nito. Iyong totoo. Sagot niya. Totoo ba iyong biniligtad mo sa kanyang katotohanan? Sumingkit ang mga mata ni David sa galit. Ikaw ang hindi ko anak at hindi siya. Huwag mo ipahid sa anak ko ang putik na nakatatak sa pagkatao mo. Siya ang anak sa labas. Siya si Risa. At ako si Jonah. Ano ka ba naman, Papa? Bakit ayaw ninyo akong paniwalaan? Sira ka talaga. Kung hindi ko lang iniisip na may iskandalo tayo, ay kakaladkain kita palabas ng pamamahay ko. Bukas na bukas pagkatapos ng libing ng mama, ay lumayas ka na dito ha. Ayokong mamumroblema sa iyo ang anak ko. Saan siya pupunta? Hindi hiniwalayan ni Risa si Soren kahit sandali man lang. Iyan ang napapansin ni Jonah hanggang sa sementeryo. Nakakapit ang mga agaw niyang kapatid sa braso ng lalaking dati ay pag-aari niya. Masakit na masakit ang kanyang kalooban. Papa, bukas na bukas ay babalik kami ni Soren sa Hong Kong. Narinig ni Jonah nang sabihin ni Risa sa kanilang ama. Sila na lamang naiwan sa harap ng puntod ni Doña Josefa. Lahat ng nakipaglibing ay nagsiuwian na. Hindi niya napigilang huwag mapatingin kay Soren. Nagkasalubong ang kanilang mga mata at matagal bago siya nag-iwas ng tingin. Bakit naman? Gumuhit ang matinding lungkot sa mukha ni David. Kasi may iniiwasan akong tao, Papa. Ayoko ng gulo. Kilala ninyo naman ako. Tinampunan si Risa ng masamang tingin. Gustong magpanting ng magkabilang tenga niya sa galit. Huwag mong alalahanin si Risa dahil aalis na yun sa mansion. Wala na siyang lugar nun. May karapatan ako sa mansion, Papa. Kung ayaw kong umalis ay magagawa ko. Pero hindi ko gagawin dahil katulad ng impostor na iyan ay ayaw ko rin ng gulo. Sabi ni Jonah nagtagas ang magkabilang bagang sagal. Ano ba ang nangyayari dyan kay Risa, Papa? Kunwari takang-taka to. Simula pa nung dumating kami ni Soren ay pinagdidiinan niyang siya ako at ako siya. Yan ba ang resulta ng mahaba niyang pagtulog? Siguro ay sira talagang ulo niyan. Panahon na para malaman niyo ang isang masaklap na lihim. Hindi ko anak si Risa. Naray pang ina mo noon, Jonah. Ang ama ni Risa ay isang kriminal at ngayon ay nabaltaan kung nasiraan na daw ng ulo at nasa mental hospital. Kapwa natigilan ng dalawang babae sa narig. Sino ba ang ama ni Risa, Papa? Tanong nito. Si Luis Duran, ang pinaka-notorious na kriminal. Pabalik-balik sa kulungan ng animal na yun at itong huli ay nabasa ko sa dyaryo na nabaliw daw. Siya ang ama ng batang nasagasaan mo at napatay, Risa. Nilapitan ni Soren si John. Sarili mo palang kapatid ang nabiktima mo. Hindi nagsalita si John. Nakapokus ang kanyang pansin kay Risa na nag-iba ng timplada ng mukha. Nagsasabar din pala ang ama mo sa kasamaan mo, sabi ni David na pinukulan ng masamang tingin si John. Nice to hear that. Hindi pinansin ni John ang sinabi ng ama. Si Risa ang hinarap niya. What do you feel now, Risa? Bali ni John sa kapatid. Hindi mo pa ba aaminin na isa kang impostor? Hinawakan ni David ang anak at manugang sa braso. Tayo nang umuwi. Huwag ninyong pansinin ng isang yan at baka pati tayo ay mahawa sa pagkasira ng ulo niyan. Malungkot na sinundan ni John ng tingin ng tatlo hanggang sa parking area. Hindi siya nagtangkang sunod sa mga ito. Nilingon siya ni Soren at may nakasungaw na awa sa mga mata nito para sa kanya. Ewan ko ano ang sinabi nito sa kanyang ama at binalikan siya. Baka naman isipin mong masyado akong malipit sa iyo.
Sabi nitong inabutas siya ng pera. Panggastos mo habang hindi ka pa nakakahanap ng trabaho. May kotse ka naman, hindi ka mahihirapang maghanap ng mapapasukan. May luhang sumungaw sa mga mata ni Jonah nang tanggapin ang perang ibinigay ng ama. What a surprise! Bulalas ni Edmund nang makita si Jonah. Sadya niya itong pinuntahan sa ospital at tama-tama namang pauwi na ito. Nasa lubong na ito sa labi. I just want to say thank you dahil hindi kita napasalamatan nung araw na hinatid mo sa bahay ang pera. Sabi ng dalaga. At saka para nilipulam sa'yo na patay na ang lola ko. What? Gulat ang reaksyon ni Edmund sa narinig. Pinasok kami ng magnanakaw at nakuha ang perang ibinigay mo. Pumuntong hininga si Edmund at saka umiling-iling. In-report na ba ninyo sa mga pulis ang nangyari? I don't know if my father did it. Sagot ni Jonah sa malungkot na mukha. Pinalayas na niya ako sa mansyon. Nandun na kasi si Soren at Risa. Hayan ka na naman. Kailan ka ba titigil sa pagsasabing ikaw si Jonah? Kahit ganito ka, Risa, ay mahal naman kita. Tigilan mo na yung gimmick mo. Inakbayan si Rito. Tara sa bahay, doon ka na tumira. Total ay katulong na naman ang kasama ko doon. Natuklasan ni Jonah ang isang bahagi ng pagkatao ni Edmund na nakakainlab. Masyado pala itong romantiko at maalalahan. Master sa kusina. Hindi na ito iniaasa sa katulang pagluluto ng kanilang pagkain. Tuwing kumakain sila ay may bulaklak sa center table. Ang kwartong inuukupan niya ay hindi nito nakakaligtaang lagyan ng bulaklak. Tuwing uwi, ito ay palagi itong may dalang pasalubong sa kanya. Kumusta ang araw mo? Madalas na itinatanong ito sa pagbungad niya sa pintuan. Hindi ka ba naboboard dito? Hindi ang madalas na isinasagot niya. Pero ngayon ay sinabi ang naboboard na nga siya dahil nahihiya na siyang palagi na lamang siyang nasa bahay. Ipasok mo na lang akong assistant mo sa ospital. Ayoko kasing mag-apply sa iba dahil wala akong choice kundi gamitin ang identity ni Risa, which I really hates to do. Kahit saan ka pumasok kaya hanapan ka talaga ng identity. Kahit nasa ospital na pinagtatrabahuhan ko. Pero hindi ba't malakas ka dun? Walang palakasan dun, Risa. Kung gusto mo ay bubuksan ko na lang uli ang jeweler shop ko at ikaw magmamanage. Gusto mo? Sige. Ngumiti si Jonah at niyakap ang lalaki. Inihatid sundo ni Soren si Jonah sa jeweler shop araw-araw. Lagi silang kumakain sa labas tuwing uwian. Nanonood ng sine at namamasyal. Hindi tuloy namalayan ng dalaga na nahuhulog na pala ang loob niya sa binata. Nakalimutan na niya si Soren, pero nangyari yun dahil sa kagustuhan niyang lumimot sa pag-ibig na sa isip niya imposible na niyang mabawi. One day I'll prove to them na hindi ka kasing sama katulad ng inaakala ni Larissa. Naliligo sila sa swimming pool nang sabihin iyon ni Edmund. Mapait siyang ngumiti. Ang gusto kong patunayan sa kanila ay katotohanan ako si Jonah. Pinagmasdan siyang mabuti ni Edmund. You're always complaining it. Lumungkot ang mukha nito. You know, Risa, hindi kita mamahalin ng ganito kung ikaw si Jonah. Tumalikod ito sa kanya at nakita niya ang tattoo sa likod nito. Larawan niyo ni Risa. Maraming beses yung nakikita yun, ngunit ngayon lamang siya nadama ang pagsiselos. Marahil ay nalipat ng pag-ibig niya para kay Soren sa taong ito. At bakit hindi? Sa araw-araw itong nakakasama niya, ang nag-iisang tao nagpapakita sa kanya ng pagmamahal itong mga sandaling wala siyang masusulingan. Alam ko na mahal mo si Soren, Risa, at ang lalaki niya ng dahilan kung bakit gusto mong maging si Jonah. Umarap sa Edmund sa kanya at nakikita niya ang luwang sumungo sa magkabila nitong mga mata. Hindi mo gamagang ibaling sa akin ang pagmamahal mo sa kanya. Total ay pag-aari na siya ng kapatid mo at kahit anong gawin mo, hindi na siya magiging iyo. Niyakap ni Jonah ang binata. Huwag mo ipatukita sa akin na sasaktan ka dahil nalulungkot ako. Nangislap ang mga mata ni Edmund sa narinig. Ibig bang sabihin niya na mahal mo na ako at hindi na pa nakatbutas katulad ng una? Tumango si Jonah. Joel, ikaw nga ba? Hindi makapaniwala si Jonah na ito nga ang lalaking kaharap niya. Ako nga, Jonah, at nandito ako para tulungan kang ipalam sa kanila kung sino ka talaga dahil hindi na kaya ng konsensya ko ang pakikipagsabuatan ko kay Risa. Sabi ng lalaki sa malungkot na tinig. Pumuntong hininga ang dalaga. Bakit ngayon mo lang naisip ang pagtulong sa akin? Ngayon pag nakakulong na ako sa pagkatao ni Risa at hindi ko na gustong lumabas pa. Nangunot ang noon ni Joel. What do you mean? I'm falling in love to Edmund. Nakikita mo na siya, diba? Ikaw ang ginamit na ni Risa para pasakitan siya. Are you sure na gusto mo na ang katayuan mo ngayon? Paniniyak na tanong nito. Babalik na kasi ako sa state at malabong makabalik pa ako dito. Kapag naroon na ako ay wala nang makapagpapatunay na ikaw si Jonah. Naguguluhan ng dalaga. Hindi malaman kung anong gagawin. Mag-isip kang mabuti, Jonah. Oras na magbago ang desisyon mo ay alam mo naman kung saan ako pupuntahan. Sa laboratory ko. 1 month na lang, Jonah, at babalik na ako sa States. Nakalis na si Joel pero gulong-gulo pa rin ang isip ng dalaga. Kung kahayaan kong maging ganito na lang habang buhay, ay masaya naman ako at ganoon din si Risa at Soren. Sabi ni Jonah sa isip.
Hirap na ako, Soren. Sabi ni Risa sa tinig na hindi halos marinig ng kanyang asawa. Nakatalikod siya dito at umiiyak. Nang hindi nagsalita ang lalaki ay hinarap niya ito at inuga sa balikat. Magsalita ka, singhal niya na humahagulhol ng iyak. Ano bang problema mo? Tanong ni Soren nagkasalubong ang kilay. Ito ang problema ko. Itinuro ni Risa ang kaliwang bahagi ng dibdib. Punong-puno na ito. Hindi ko na matitiis ang pandidan mo sa akin. At ano ngayon ang gusto mong mangyari? Tanong ni Soren na inapang pinanunood na TV. Ayoko na. Suko na ako. Maghiwalay na tayo. Matagalan niya itong plinano ngunit lagi siyang pinipigil ng takot na baka hindi niya kayang mawala ang asawa. Pero naisip niya na kahit kasama niya ito'y wala pa rin kwenta. Ang puso naman ito'y hindi niya pag-aari. Noon pa niya nararamdaman na wala itong pag-ibig sa kanya. Nadadaya niya ang mga ito ngunit hindi ang puso. Dahil batid niyang kahit nasa kanyang mukha ni Johnny, hindi pa rin siya tumakuhang malin. Well, that's fine, sabi ni Soren na tamanguntango. Really fine? Mataray na wika ni Riz. You can move out of her anytime you want dahil sawang-sawa na akong makipagtabi sa isang taong animo poste. Walang init. Kagad na nagligpit ng mga gamit si Soren sa narinig. Ilang sandali pa'y may bitbit na itong bag. Sige, umalis ka na. Pagtataboy ni Riz na napigil ang paghipit. Nasugatan ang puso niya, lalo na ang kampanyang pride. Hihintayin ko muna ang pamamu. Tao naman akong pumasok dito kaya kailangang tao rin akong umalis. Pamabara sa kanya ng asawa. Sa sala mo na siya hintayin. Nang makalabas si Soren ay pabalibag na isinanaran ni Risa ang pinto. Kasunod na sumubsob siya sa upang hindi marinig ang kanyang hagulon. Talo ako sa'yo sa lahat ng bagay, Jonah. Lahat ay ginawa ko pero bakit ikaw pa rin ng palalo? Sa loob ni Risa. Para sa kanya ay napaka-unfair ng tadhana. Namuhunan siya ng malaki at halos isang lala niya pati ang kanyang kaluluwa kay Satanas. Gumawa siya ng kasalanan maging kanya lamang si Soren ngunit wala siyang napala kundi ang loob. Samit, bulalas ni Risa na hindi napigilan ng sarili. Umangon siya at dinampot ang flower with sa side table sa ng kanyang kama at saka ibinalibag sa dingding. I can't understand kung bakit humantong sa paghihiwalay ang pagsasama ninyo ni Soren Jonah. Sabi ni David kay Risa habang kumakain sila ng hapunan. Hindi na kami masaya sa pagsasama namin, Papa. Nilagyan niya ng kanin ng plato nito at kapag gano'n na ang naging takbo ng isang relasyon, ay kailangang tapusin. You sounded like your sister, sabi ng papa niya na bahagyang lumungkot ang mukha. Naalala ko na sa tuwing tinatanong ko si Risa kung bakit iba na naman ang naghatid sa kanya. Ang madalas na naging sagot sa akin ay hindi na siya masaya sa relasyon niya with the other guy. Hindi sumagot si Risa. May bumundol na kaba sa kanyang dibdib. May napapansin na kakaiba sa kanya si David. Natatakot siyang dumating ng sandaling matok sila sa nitong hindi siya si Jonah. Pero bago mangyari ang kinatatakutan niya, ay gagawa na siya ng paraan upang manatili sa kanalalagyan niya. Kailangang mawala sa landas niya ang David na ito. Papatayin niya ito kung kinakailangan. Kung si Jonah hindi niya nagawang patayin, yun ay dahil kapatid pa rin niya ito sa kabila ng galit at inggit na nararamdaman niya. Pero ang lalaking ito ay hindi niya kaano-ano. I hate you dahil pinahirapan mo si Mama. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nagkaganito ang takbo ng buhay ko. Ikaw ang nagtulak sa aking maging masama sa loob-loob ni Risa. Nagpunta kasi siya sa probinsya at inalam niya sa kanyang lola ang katotohanan at nalaman niya ang lahat. Totoong hindi si anak ni David, kriminal lang ama niya. Hindi niya nalilimutan ang sinabi ng lola niya. Jonah, sana ay hindi ka tutulad sa lola mo at papa na namuhi kay Risa. Tandaan mo wala siyang kasalanan sa mga nangyari. Hindi niya ginustong magkaroon ng amang magnanakaw at rapist. Tama ang lola niya. Wala siyang kasalanan. Ngunit ano ang ginawa ng taong ito sa kanya? Kinukundi na siya, pinaparusahan. Hindi ko kasalanan kung bakit nandito ako sa mundo, David. Pero hindi mo inintindi yun. Sa halip ay sa akin mo ibinunto ng galit mo sa ama ko. Sabi ni Risa sa isip. Mukhang ang lalim yata ng iniisip mo. Hukaw sa kanya ni David. Pinoproblema mo ba ang asawa mo? Umiling si Risa. Hindi ko na siya iisipin, Papa. Mabubuhay ako nang wala siya. Hindi ko kailangan ng asawang katulad niya. Sayang ang pagsisilbi ko sa kanya. Mas mabuti pang kayo ang pagsilbihan ko. Nilagyan niya ng tubig ang baso nito at saka pinunasan ang mancha sa gilid ng bibig nito. Ginagap ni David ang kamay niya. Salamat, anak. Madamdaming wika nito. Nag-uulap ang mga mata nito. Nagbabantang umiyak. I miss your mama who always did this to me when she was alive. Tumigil ito sa pagsubo. Your mother was a great cook, a perfect wife, and I love her so much, child. Tuluyan na itong bumigay at humibig. Kaya saya-saya ng pagsasama namin noon, pero nasingarang dahil sa Luis Duran na ama ni Risa. I hated it with my whole life, and I hated him also. Nagtagis ang magkabilang bagay na Risa.
nang sabihin iyon. Naagaw ang pansin ni Jonah nang makita ang front page ng diaryong binabasa ng katulong ng umagang yun. Nandoon kasi ang larawan ni Luis Duran. Hiniram niya ang dyaryo at binasa. Hindi niya malaman kung malulungkot o matutuwa sa balita. Patay na si Luis Duran. Nagpigti daw sa loob ng mental hospital, ngunit may hinala ang mga pulis na nag-iimbestiga sa kaso na isang foul play ang nangyari. Dapat ay malaman ito ni Risa, sabi ni Jonah sa isip. Tumawag siya sa mansyon ngunit ang papaniyang nakasagot. Binagsakan siya ito ng auditibo. Muli siyang tumawag ngunit palaging ang papaniyang sumasagot at paulit-ulit sinitong pinagbabagsakan. Sumakit na tuloy ang tenga niya. Edmond, hindi ako sasabay sa iyo ngayon dahil pupunta ako sa mansyon. Ano naman ang gagawin mo doon? Dadalawin ko sila. Huwag ka nalang pumunta doon at baka hiyain ka pa nila. Pigil nito sa kanya. Hindi niya pinakinggan ang binata. Hinatid siya ni Edmond sa mansyon at nakita nito kung paano siya pinagtabuyan ng kanyang ama. Nakita mo nang nangyari. Ikaw kasi ayaw mong makinig sa akin. Umiyak siya dala ng matinding sama ng loob. Don't cry. Pinahid ito ang mga luha niya. I hate to see you like that. Ako ang nasasaktan, Risa. Sumandal siya sa balikat nito. Mabuti na lang at nasa tabit kita. Kung wala ka, hindi ko alam kung paano na ako. Hinadkan siya nito sa pisngi. Thanks a lot. Nakita niya kung paano sumaya ang mukha ni Edmond sa simpleng halik lamang niya sa pisngi nito. This man was madly in love with her. Birthday ni Edmond, kaya balak itong sorpresahin ni Jonah. Umuwi ng maagang dalaga at nagluto ng mga pagkaing paborito ng binata. Pagkatapos ay pumunta siya sa ospital. Siya ang sumundo kay Edmond. Tiyak na masosorpresa ito pagkakita sa kanya. Ngunit siya ang nasorpresa nang makasalubong ito sa pasilyo na kakbay ni Risa. Hindi niya napigilang huwag umiyak. Risa, let me explain. Sabi ni Edmond na kumalas sa pag-akbay sa babae. Ngunit hindi nakinig si Jonah. Tumakbo siya papalayo sa dalawa. Swapang ka, Risa. Lahat na lang ay gusto mong maging iyo. Wala ka nang itinira sa akin. Sa loob-loob ni Jonah. Walang tigil sa pagpatakang kanyang mga luha habang nagmamaneho. Hindi siya umuwi sa bahay ni Edmond ng gabing iyon. Sa isang motel siya tumuloy. Ang sakit-sakit ng loob niya. Naghanda pa naman siya para sa birthday ng binata tapos ay masasaktan lang pala siya. Kinabukasan ay sumugod si Jonah sa mansyon at kahit anong pagtataboy ang ginawa sa kanya ng ama ay nagpilit siyang pumasok. Hinarap naman siya ni Risa at dinala sa kwarto ng dati pag-aari niya. Anong kailangan mo? Tanong ni Risa na nakataas ang kigan. Isang malakas na sampal ang gusto niyang ipadapo sa mukha ng kapatid, ngunit maagap nitong nasalo ang kamay niya at pinisil ng mahigpit. Don't dare to hurt me, my dear sister. My face is sensitive. Pareho tayo. Napakasama mo, Risa. Malakas na sabi niya. Noong una inagaw mo sa akin ang mukha ko, tapos si Papa at Lola. Isinama mo pa si Soren at ngayon, bakit pati si Edmond ay gusto mo na namang angkinin? Isang malakas na tawang isinagot sa kanya ng kapatid. Huwag mo nang itanong kung bakit, Jonah. Dahil lahat ng tao ay gustong makuha ang lahat ng kailangan nila. Kailangan ko si Edmond. Kailangan ko ang init ng katawan niya. Mas malala ka pa sa ama mo. Nakakadiri ka. Nagalit ito sa sinabi niya. Bigla siya nitong hinawakan sa magkabilang balikat at pinandilatan ng mga mata. Huwag mo nang ipapalala sa akin ang demonyo kong ama dahil galit na galit ako sa kanya. I hated him with my whole life. Siya ang dahilan kung bakit ganito ako. Kasalanan mo din dahil ikaw ang pumili ng buhay na gusto mong tahakin. Hindi ko kasalanan. Sigaw ni Risa na galit na galit. Kasalanan ng ama ko ang lahat. Siya ang sisihin mo kung bakit nagawa kitang saktan. Patay na ang ama mo, sabi ni Jonah sa mahinang tinig. Malaki din ang kasalanan niya sa akin, pero pilit kong kinalimutan. Siya ang kumidnat at nagpahirap sa akin, Risa. Ako ang pinagbayan niya sa kasalanan ginawa mo sa sarili mong kapatid. Ako ang unang nakaalam na patay na siya. Wika ni Risa na umiti. Ikaw ba ang pumatay sa kanya? Pinlano ko, pero hindi ko nagawa dahil patay na siya nang dumating ako sa kinaroroonan niya. Hindi pinaniwalaan ni Jonah ang sinabi ni Risa dahil kasi itong sinungaling. Tama ang hinala ng mga pulis, isang foul play ang nangyari. Hindi totoong nagpakamatay si Luis Duran. Pinatay ito ng sarili nitong anak. Napakasama mo na, Risa, sabi ni Jonah na mapait na umuling. Pinagsisisihan ko kung bakit hinayaan kitang pumunta sa pamamahay nito. Huli na ang pagsisisi mo, dear sister. Nangyari na ang lahat. At kahit na pati ako ang magsisi, ay hindi ko rin magagawang baguhin ang nakaraan. Alam ko yun. Pumuntong hininga si Jonah. Pero sana ay huwag mo nang dagdadan ang sakit na idinulot mo sa akin, Risa. Huwag mo nang agawin sa akin si Edmond. Sa'yo na ang mukha ko. Hindi ko nakukunin sa yan. Basta mangako ka lamang na hindi mo naguguluhin ang buhay ko. Isang malutong na tawa lamang pinakawala ni Risa. Please, Risa, nakikiusap ako sa'yo. Halos maniklihod si Jonah sa harapan nito. Susubukan ako pero ayokong mangako. Wika ni Risa sa tinig na seryoso.
Umalis si John na nabaon ng pag-asang hindi na siya guguluhin ng kapatid. Pumasok siya sa pawn shop ng araw na yun na magaan ang pakiramdam. Mamaya pag-uwi niya ay kakausapin niya si Edmund at hindi niya kailangang marinig pa ang paliwanag nito. Sasabihin niya sa binata na mahal niya ito at nakahanda siya niyang patunayan iyon. Umuwi ba si Edmund? Tanong ni John sa katulong. Hindi pa ho, pero tumawag siya ngayon lang na hindi siya uuwi dahil mag-o-overnight siya sa ospital. Sagot ng maid. Sumama ang loob ni John dahil hindi man lamang siya hinanap ng binata. Nagpunta siya sa ospital ngunit wala doon si Edmund. Ang sabi ng nasa reception ay nag-out na ito dahil sinundo ng isang babae. Wala nang ibang babaeng susundo kay Edmund kundi si Risa. Kailan mo ba ako titigilan, Risa? Sabi ni John sa isip. Napahawak siya ng mahigpit sa sariling ulo. Umuwi siya ng bahay na baon ng matinding sama ng loob. Pagdating niya ay nandun na si Edmund. Sobrang pag-alala ko sa iyo kagabi. Sabi nito na sinalubong siya at hinilikan sa magkabilang kamay. Hinahanap kita at nang malaman kung sa hotel ka nagtuloy ay saka pa lamang ako napanatag. Nagsimula na naman si Jonah sa panggugulo sa iyo. Gusto ka na ngayong agawin sa akin, Edmund. Umiiyak si Jonah habang nagsasalita at natatakot akong maagaw kaniya. Hindi niya ako maaagaw. Sabi ni Edmund. Naniyakap siya ng mahigpit. Kaya ako lang siya pinakitunguhan ng maayos ay dahil sa'yo. Hindi kita maintindihan, Edmund. Nakailing na sabi ni John. Huwag mo nang guloy ng isip mo sa pag-intindi sa akin. Basta tignan mo sa isip mo na para sa'yo lang ako. Hinalikan siya nito sa magkabilang pisngi. Mahal na mahal kita, Risa. Mahal na mahal din kita, Edmund. Nang mabalitaan ni John ang pinatay ang kanyang ama, ay iisa kagad ang pumasok sa kanyang isip. Si Risa ang pumatay dito at wala nang iba. Sa mansyon ay binuro si David at nagpunta doon si Jonah. Hindi sumama si Edmund sa dalaga dahil ayaw nitong makita si Risa. Bakit nagkapakita ka pa dito? Nagulat si Jonah nang marinig ang pamilyar na tinig na iyon na nagmula sa kanyang likuran. Nang lumingon siya ay sisori ng kanyang nakita. Don't you know na ikaw ang itinuro ni Jonah ang siyang suspect sa pagpatay sa papa ninyo? Nanlaki ang mga mata ni Jonah sa narinig. Bumangon ang puot sa kanyang dibdib. Kaya pala kaninang dumating siya ay napapansin niyang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya. Sinabi na ni Jonah sa mga pulis na hindi ka totoong anak ng papa nito. Kaya paniwalang-paniwala ang mga ito na ikaw nga ang kriminal. For heaven's sake, bulalas ni Jonah na humawak sa ulo. Hindi ko magagawa ang ibinibintang nila sa akin at hindi nila ko maaaring hulihin dahil wala silang ebidensya. Pero may mga alagad ng batas na palihim na sumusubaybay sa Risa. Kaya kung ako sa iyo ay pumunta ka muna sa ibang bansa. You can stay there for a long time dahil may pera ka naman. Hindi madaling maubos ang 5 milyon, hindi ba? Bakit concerned ka sa akin? Wala sa loob na naitanong ni Jonah. Hindi ako concerned sa iyo. Nagkaila ito. Hindi namilit si Jonah na aminin ng lalaki na concerned dito sa kanya. Karapatan itong magkaila. I'm leaving. Sana hindi magkaroon ng iskandalo dito sa burol ng papa ninyo. Paalam ni Saul. Naiwan si Jonah nagpupuyo sa galit. Masama ang tingin ipinukol niya kay Risa na dramatikong umiiyak sa isang tabi habang inaalo ng mga katulong. Lumapit ang dalaga sa kabaong ng ama. Papa, hindi mo na malalaman ang katotohanan, sabi niya sa isip. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ang hinala ni Jonah na si Risa ang pumatay sa kanyang ama ay lumalaki nang malaman niyang dito ipinamana ang lahat ng mga ari-arian ng kanilang papa. Si Jonah ang pumatay sa papa namin at ginawa niya matapos malamang lipat na ni papa ang mga ari-arian nito sa pangalan niya. Sabi ni Jonah kay Edmund matapos mailibing ang kanyang ama. Maaaring ganun nga ang totoong nangyari, sang-ayon ng binata. Pero hindi ka paniniwalaan ng mga pulis dahil siya ang totoong anak at hindi ikaw. Ang mabuti pa ay umalis na muna tayo dito sa Pilipinas. Alam mo naman ang kaso kapag tumatagal na ay nabubura. Hayaan na nating panahon ang magbura sa hinala ng mga pulis sa'yo. Parang ayokong umalis dito, Edmund. Masakit sa loob kong mag-iwan ng masamang record sa publiko. Matagal nang nasira ang reputasyon mo, Risa. At iyon ay dahil sa kagagawa ng papa mo. Lola at ngayon ay kapatid mo. Hindi ako galit kina Lola at Papa. Malungkot na sabi ni Jonah. Galit na galit ako sa sarili ko. Itinuro niya ang sariling mukha. Don't hate yourself, Risa. Dahil mahal na mahal kita. Kung masama ka sa paningin ng iba, sa akin ay hindi. Dahil naniniwala akong hindi lahat ng mga ibinibintang nila sa iyo ay totoo. Oh, Edmund, paano na lang kung mawala ka sa akin? Niyakap niya ng mahigpit ang binata. Hindi ako mawawala sa iyo, Risa. Kung gusto mo ay patutunayan ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Magpakasal na tayo. Hindi maintindihan ni Jonah kung bakit nabitiwan ang binata sa narinig.
Bakit? Maang na tanong nito. Hindi pa tayo pwedeng magpakasal. Igalang naman natin ang pagkamatay ni Papa. Katwiran niya. Hindi mo siya kadugo, sabi ni Edmund. Dapat nga ay magsaya ka at sa pagkamatay niya dahil matagal ka niyang pinahirapan. Gusto niyang magalit sa sinabi ng binata, ngunit nagpigil siya. Magtataka lamang ito kapag ipinakita niya ang kanyang tunay na nararamdaman. Noong una ay pinalagpas ko ang mga kasalanang nagawa mo sa akin, Risa. Pero ngayong buhay na ng ama ko ang inutang mo, ay hindi na kita mapapatawad pa. Galit na sabi ni Jonah nang puntahan siya ni Reese sa mansyon. Naabutan niya ito sa sala na parang haring nakaupo sa single sofa na paborito ng kanyang ama. Sa harap nito ay naroon ang kaha na punong-puno ng pera. What the hell are you talking about? Galit na tumayo ito at lumapit sa kanya. Ikaw ang pumatay sa sarili mo, ama. Huwag mo akong pagbibintangan. Malakas nitong sabi. Sige, lakasan mo pa ang boses para marinig ng mga katulong at nang malaman nila kung sino ang tunay na Jonah. Hamon ng dalaga. Tumawa ng malutong si Risa. Wala na ni isa mang katulong na naiwan dito. Pinalis ko na silang lahat at itong bahay na ito ay bibenta ko na pati ang kumpanya dahil pupunta na ako sa ibang bansa. Noon ay magsisimula ako ng panibagong buhay. Masaya ka? Nanggigigil sa galit si Jonah. Hindi kita papayagang makalis nang hindi nagbabayad sa mga kasalanang pinaggagawa mo. Kinuha niya ang baril na dala niyang shoulder bag at saka itinutok dito. Papatayin kita. Ngunit bago pa man nagawang kalabitin ni Jonah ang gatilyo ng baril, ay naagaw na iyon ni Risa mula sa kanya. Alam mo, gusto kitang patayin pero hindi ko gagawin dahil hindi kaya ng loob ko. Sabi ni Risa na nilalaro ang dulo ng baril na tuturong nito. Oo, inaamin kong masama akong tao. Pero ewan ko ba kung bakit hindi ko magawang kumitil ng buhay. Huwag mo akong dramahan dahil hindi mo ko maipapasok sa bulsa mo. Pasigaw na wika ni Jonah. Ibinato ni Risa ang baril sa kanya at kamuntik na siyang tamaan sa mukha kung hindi siya nakailag. Samit, gulalas na bulalas ni Risa. Hindi ako nagdadrama sa ating dalawa, kundi ikaw, Jonah. Nandilim na ang paningin ng dalaga sa galit sa kapatid at desidido na siyang patayin ito. Dinampot niya ang baril sa kamuling itinutok dito. Ha, bulalas ni Risa ng uwiyam na ton. Akala ko na ako masama. Iyon pala mas masama ka pa pala sa akin. Nakakaya mo palang pumatay ng sarili mong dugo. Tama nga ang hinala ko na ikaw ang pumatay sa sarili mong ama. Bawiin mo ang sinabi mo, Risa. Nanginginig ang tinig ni Jonah sa galit. Hindi ako ang pumatay kay Papa, kundi ikaw. Ikaw yun, malakas na sabi ni Risa. Bakit ba nagsisinungaling ka pa? Lumapit si Jonah at umikot-ikot dito. Maging honest ka na, total ay mamamatay ka na. Inilapit ni Risa ang sarili sa kanya at saka hinamong kalabitin ng gatilyo. Hindi ko kailanman aaminin ng isang kasalanang hindi ko nagawa, Jonah. Alam ng Diyos kong totoo man siya na hindi akong pumatay sa ama mo. Tumingala ito sa kisame. Pinlano ko noon lasunin ng Papa pero hindi ko nagawa dahil sa loob ng panahong magkasama kami ay pinakitaan niya ako ng maganda. Dinalaw ni Jonah si Soren sa kulungan kahit ayaw siyang payagan ni Edmund. Bakit mo nagawang patayin sina Papa at Jonah? May luhang sumungo sa kanyang mga mata nang itanong iyon sa biyudo. Nalukot ang mukha ni Soren at titigan siya ng matagal. You don't need to act, Risa. Dahil alam mo na kaya ako inako ang kasalanang nagawa mo ay dahil mahal kita. Namilog ang mga mata ni Jonah sa narinig. Noong una hindi niya pinaniwala ng sinabi nito, pero ngayon ay gusto niyang maniwala. Ginanap ni Soren na magkabila niyang palad. Isa akong hangal na umibig sa isang katulad mo. I hated myself for loving you, Risa. May luhang sumungaw sa mga mata nito. Saan ka galing, Risa? Galit na tanong sa kanya ni Edmund nang dumating siya. Nakaupo ito sa single sofa at hindi may larawan ng puot na nakaguhit sa mukha. Dinalaw ko si Soren. Sagot niyang bahagyang kinabahan. Biglang tumindig si Edmund at lumapit sa kanya. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat at niyugyug. Hindi ba't sinabi ko sa iyong huwag kang magpapakita sa kanya? Gumalaw ang magkabilang panga nito sa galit. Bakit mo ako sinaway? I'm sorry. Dispensa ni Jonah nakaramdam ng takot. Sa kauna-unahang pagkakataon ngayon lang niya nakitang nagalit ang binata. Pumapangit pala ito kapag nagagalit. Hindi na ako uulit. Dapat lang, singhal ni Edmund na pasaya siyang itinulak sa dingding. Dahil kapag inulit mo pa, ay makikilala mo ang tunay kong pagkatao. Ngunit hindi natupad ni Jonah ang pangako iyon dahil sa tuwi na ay nakakaramdam siya ng pangungulila kay Soren. Muli ay natagpo niya ang sariling dumalaw dito. Ibig bang sabihin nito ay mahal mo rin ako, Risa? Tanong sa kanya ni Soren sa tinig na puro ng pag-asa. Umiling si Jonah, pero hindi niya alam kung naging totoo siya sa kanyang sarili. Noon ikaw ang nanliligaw sa akin na nagsusumamang mahalin kita. Nagsisisi ako kung bakit minaliwala kang pag-ibig noon. Hindi nagsalita si Jonah. Nakatitig lamang siya sa payat na mukha ng lalaki. Gusto niyang haplusin ang mukha nito, ngunit nagpigil siya. Baliw na akong baliw pero mahal kita, Risa.
Mahal kita sa kabila ng lahat. Bigla siya nitong niyakap at naramdaman niyang nabasa ang kanyang balikat. Umiiyak ito. Soren, ngunit hindi niya magawang sabihin ang gusto niyang ipalam dito. Naduduwag siya. Nararamdaman kong mahal mo rin ako, Risa, at sana'y maghintay ka sa paglaya ko. Sabi ni Soren na hindi siya binitiwan. Lalong humigpit ang yakap nito sa kanya at kinamuhian niya ang sarili dahil nagawa niyang gumanti ng yakap sa lalaking pumatay sa kapatid niya at ama. Madilim ang buong kabahayan nang dumating si Jonah. Nakala niya ay wala si Edmund, ngunit nang buksan niya ang ilaw ay nakita niya itong nakatayo sa isang sulok. May hawak na baril at nanlilisik ang mga mata sa galit. Edmund, bakit? Tanong niya sa nanginginig ng tinig. Ako ang dapat magtanong sa iyo ng ganyan, Risa. Bakit mo ako nagawang lukuhin? Lumapit ito sa kanya. Pinahid ang pawis na tumutulo sa mukha. Matindi talaga ang galit ng binata kaya pinagpapawisan ito. Dinalaw mo na naman si Soren, hindi ba? Niyugyug nitong balikat niya. Magsisinungaling sana si John ang hindi niya nagawa. Just for friends, saka sa ngalan na rin na brother-in-law ko si Soren, kaya ako siya dinalaw. Lawyer, singhal sa kanya ni Edmund. Kamuntik na nitong ihampas sa kanyang mukhang hawak na baril. Nagsasabi ako ng totoo. Sabi ni John na nanalong nanginig sa tinig sa takot. Subalit hindi siya pinakinggan ng binata. Alam nitong may iba pang dahilan ng pagdalaw niya kay Soren. Wala kang utang na loob, Risa. Bigla siyang sinimbatan ni Edmund. Pagkatapos kong gawin ang lahat para sa iyo, eh ito pang igaganti mo sa akin. Ang gawin akong tanga. Edmund, hindi kita. Shut up. Ayaw siyang pagsalatain ng binata. Tumas baba ang dibdib ni John nang itutok sa kanya ni Edmund ang dulo ng baril. Sayang ang lahat ng ginawa ko sa iyo, Risa. Minalis ko pa naman ang lahat ng taong alam kong may atraso sa iyo. Ako ang pumatay sa lola mo, sa ama mo at maging kay John. At ang tunay mong ama ay pinatay ko din. Hindi halos makapaniwala si John sa narinig. Biglang umiyak si Edmund. Nagpakasama ako alang-alang sa iyo tapos ay ganito ang mapapala ko. Sinapon nito ang sariling ulo. Tila wala sa loob na nabitiwan ng baril. Napakalaki kong tanga. Sigaw nito. Tinampot ni John ang baril sa inihampas sa ulo ni Edmund. Bakit ganun, Risa? Ako ang nagpakahirap tapos ikaw ang lumigaya. Sabi ni Edmund ang dalawin niya ito sa loob ng kulungan. Hindi ko kasalanan, Edmund. Umiiyak na sabi ni John. Hindi ko iniutos sa iyong patayin mo ang mga mahal ko sa buhay. Pero ginawa ko yun dahil ayokong makitang sinasaktan kanila. Mahal na mahal kita, Risa. Hindi ako si Risa, Edmund. Sabi ni John na hinawakan ko sa magkabilang balikat. Totoo ang sinasabi ko noon pa man ako si Jonah. At patutunayan ko sa yun pagdating ko galing sa States. Pupunta ako doon upang hanapin ang taong nag-opera sa mukha namin ni Risa, si Joel. Sa narinig ay bila siyang sinakal na Edmund. Napakasama mo. Galit na galit nitong sabi. Kung gano'n ay si Risa ang napatay ko, ang pinakamamahal kong Risa. Inawat ng mga pulis sa Edmund kaya nakaligtas si Jonah. Hindi na tayo babalik sa Pilipinas, Jonah. Sabi sa kanya ni Soren habang sakay sila sa eroplanong patungo sa States. Bakit? Maang na tanong ng dalaga. Dahil ayoko nang maalala pa ang mga masasakit na nangyari sa buhay natin. Until now ay nahihirapan pa rin akong paniwala ang totoong nangyari ang lahat. Kung duda ka pa rin na hindi ako si Jonah ay maiintindihan ko. Sabi niya sa mahinang tinig. Hindi ako nagdududa, Jonah. In fact, hindi na natin kailangang hanapin si Joel pagdating natin sa States dahil sinasabi ng puso ko na ikaw ang babaeng mahal na mahal ko. Tumulo ang luha ni Jonah sa labis na kaligayahan. Sa banyagang lupain, doon nila sisimulan ang buhay na para sa kanila. Doon ay naghihintay ang ligayang nakalaan para sa kanilang dalawa. Walang sino mang hahadlang sa pag-ibig nila doon. Kahit na ang batas ng tao ay hindi sila kayang piligilin kahit na makialam pa ang langit.